Sa simula ng kwento, ginising si Noah ng alarm clock mula sa kanyang pagkakatulog. Pagod na pagod siya at walang gana, ngunit pumasok pa rin siya sa paaralan. Noon ay magulo ang buong eskwelahan dahil kay Caleb. Hindi alam ng lahat kung ano ang nagtulak sa kanya upang mawalan ng pag-asa at tangkaing tumalon mula sa ika-44 na palapag. Bumalik ang kwento sa nakaraan, sa loob ng isang silid-aralan kung saan laganap ang karahasan sa paaralan at isa si Caleb sa mga biktima nito. Ang pangunahing dahilan ng kanyang pagdurusa ay sina Hunter at ang kasamahan nitong si Austin. Dahil sa kayamanan at impluensya ng kanyang pamilya, kahit mga guro ay kaya ring sindakin ni Hunter. Samantala, si Caleb ay isang matapat na estudyante na hindi kayang baliwalain ang maling nakikita niya. Nang makita ni Austin at ng kanyang grupo na sumasagot si Caleb, nagalit sila ng husto. Hindi pinayagan ni Austin ang guro na makialam at siya mismo ang bumugbog kay Caleb. Nasaksihan ito ng buong klase ngunit walang sinuman ang naglakas loob na tumulong. Pagkatapos, iginapos ni Austin si Caleb gamit ang lubid at kinaladkad siya na parang aso upang ipahiya sa harap ng iba. Sa kabila ng matinding kahihiyan at pambubuli, pinili lamang ni Caleb na tiisin ang lahat. Nakonsensya si Noah kaya agad siyang naghanap ng guro upang isumbong ang nangyari. Gayunpaman, aksidente niyang narinig ang usapan ng mga guro. Dahil may insidenteng isang guro ang sinaksak noon ng estudyante gamit ang gunting, natakot na silang makialam sa mga ganitong sitwasyon. Dahil dito, pinili nilang umiwas sa gulo kahit pamalinaw na may nagaganap na pang-aabuso. Sa kasalukuyan, matapos ang matinding pisikal at emosyonal na pang-aabuso, tuluyan nang bumigay si Caleb. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon mula sa rooftop ng gusali. Nasaksihan ni Noah ang lahat at ang dugong tumalsik mula sa biktima ay tila naging simbolo ng kanyang matinding pagkakasala. Labis siyang nagsisi sa pagkamatay ni Caleb at nagsulat pa siya ng reklamo tungkol sa kaso, ngunit itinago lamang ito ni Hunter. Pagkaraan ng lahat ng nangyari, si Noah naman ang naging susunod na biktima ng karahasang pang-eskwelahan. Dumating sa puntong umakyat siya sa bubong upang wakasan ang kanyang buhay, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob upang gawin yon. Araw-araw niyang nararanasan ang tila impyerno sa paaralan. Madalas siyang binubugbog ni Austin na parabang isa lamang itong libangan. Minsan ay nagtangka siyang lumaban, ngunit nabigo lamang siya at halos mamaga ang kanyang mukha sa sobrang pambubugbog. Isang araw, biglang lumitaw ang isang matapang na guro. Sa isang galaw lamang nito ay nabutas ang eardrum ni Austin. Mahusay man itong magturo, mabigat naman ang kanyang kamao. Sa unang pagkakataon, nakatagpo si Austin ng taong kayang sumagot sa kanyang karahasan. Habang pinaparusahan niya si Austin, patuloy rin siyang nagbibigay ng leksyon. Sa bawat suntok ay pinapaalalahanan niya ang mga estudyante tungkol sa kahalagahan ng kaayusan at katahimikan sa paaralan upang hindi maapektuhan ang kanilang pag-aaral. Nang dumating si Hunter upang ipagtanggol si Austin, inutusan niya ang mga estudyante na ilabas ang kanilang mga cellphone at i-livestream ang pangyayari upang magamit bilang ebidensya laban sa guro. Ngunit hindi natakot ang guro. Tinulungan pa niya si Austin na makatayo habang patuloy na ipinapakita ang kanyang otoridad. Mabilis na kumalat ang video sa buong paaralan. Nakarating ito sa administrasyon kaya agad silang kumilos. Nang tanungin ang guro tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ipinakita niya ang kanyang lisensya at ipinakilala ang sarili bilang si Andrew, isang inspektor mula sa Education Protection Agency na may tungkuling papanagutin ang mga problematikong estudyante at mga paaralang nagtatakip ng iskandalo. Buong kumpiyansa niyang sinabi na habang naroon siya, magbabago ang paaralang iyon at magsisimula ang isang bagong kabanata para sa mga estudyante. Ipinahayag ni Andrew sa punong guro na siya ang magiging tagapayo ng grade 11. Kahit binalaan siya ng punong guro na kabilang sa mga estudyante ang anak ng isang kongresista at kailangan niyang maging maingat, hindi siya natinag. Sa kanyang unang araw sa klase, isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan ng mga estudyante. Sinadya rin niyang banggitin ang pangalan ni Caleb upang ipaalala na ang masasamang ginawa sa nakaraan ay hindi madaling maitago. Sinabi niya na kung sino man ang tinatamaan ng kanyang mga salita ay maaari nang magpakita ng reaksyon. Halos mawalan ng hininga ang mga estudyante sa kanyang presensya, ngunit nanatiling mapangahas si Hunter. Lumapit si Andrew at pinarusahan ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagpapagawa ng push-up. Nang tumanggi si Hunter, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Upang ipakita ang kanyang otoridad, idiniin ni Andrew ang ulo ni Hunter sa mesa at malakas na hinampas ang mesa. Sa huli, napilitang sumunod si Hunter. Nang makita ito ng buong klase, tila nawalan sila ng kinikilalang leader at agad silang naging masunurin. Pagsapit ng tanghalian, muling ipinakita ni Andrew ang kanyang istriktong pag-ugali. Nang tangkaing sumingit ni Hunter sa pila ng pagkain, agad niya itong pinagsabihan at inutusang pumila ng maayos. Bilang isang pasaway na estudyante, hindi ito tinanggap ni Hunter. Kumuha siya ng pagkain gamit ang kanyang kamay at itinapon pa ang buong tray sa basurahan. Hindi pinalampas ni Andrew ang pambabastos na yon. Sinipa niya si Hunter papunta sa basurahan at saka ginamit ang basahan upang pilitin itong maghugas ng mukha. Isang matinding kahihiyan iyon para sa isang batang lumaking mayaman at hindi sanay sa ganoong pagtrato. Kinagabihan, pumunta si Andrew sa bahay ni Hunter. Habang naghihintay, kalmado siyang kumakain ng prutas at nakikipag-usap sa ama nitong kongresista. Sinabi niya na sang-ayon siya sa prinsipyong dapat magkahiwalay ang pagiging tao at politika. Para sa kanya, dapat ding maging tunay na guro ang guro at tunay na estudyante ang estudyante. Dahil sa mga problemang kinakaharap ng kongresista, wala itong nagawa kundi panoorin na lamang ang pagdidisiplina ni Andrew sa kanyang anak. Pagkatapos nito, pinarusahan ni Andrew si Hunter sa pamamagitan ng pagpapalinis ng banyo.
Bilang panganay na anak ng isang mayamang pamilya, hindi pa niya kailanman nagawa ang ganoong maruming trabaho. Dahil sa galit, sinadya niyang ipalo ang kanyang ulo sa inidoro upang palabasing sinaktan siya ni Andrew. Kinabukasan, galit na dumating ang kongresista upang harapin si Andrew. Nagbanta siyang tuturuan ito ng leksyon dahil sa pangangahas na galawin ang kanyang anak. Ngunit hindi natakot si Andrew. Hindi siya kailanman umatras sa anumang laban. Dahil hindi nila kayang galawin si Andrew, ibinaling ng mga estudyante ang kanilang galit kay Noah. Tulad ng dati, pinagtulungan nila itong bugbugin. Wala siyang nagawa kundi yakapin ang kanyang ulo habang tinatanggap ang mga suntok at sipa. Lubos nang nawala ng pag-asa si Noah at naisip niyang sundan ang ginawa ni Caleb. Nang makarating siya sa bubong, nagsimula siyang mag-atubili. Sa tamang pagkakataon ay dumating si Andrew at agad siyang sinunggaban upang iligtas. Hindi tinuruan ni Andrew si Noah kung paano makipag-away. Sa halip, itinuro niya rito na sa 36 na estratehiya, ang pagtakas ang pinakamainam. Dahil dito, pinatakbo niya ng pinatakbo si Noah hanggang sa matuto itong umiwas at tumakas sa panganib. Kinagabihan, magkasamang kumain ng noodles at itlog ang guro at estudyante sa isang convenience store. Nang tanungin ni Andrew ang tungkol sa kanyang mga magulang, tila may gustong sabihin si Noah ngunit pinili niyang manahimik. Naramdaman ni Andrew na may itinatago pa ang bata, ngunit hindi niya ito pinilit. Umaasa siyang balang araw ay magiging sapat ang kanilang tiwala sa isa't isa upang magbukas ito ng kanyang damdamin. Samantala, nagtungo ang kongresista kay Robert, ang ministro ng edukasyon at tagapagtatag ng Education Protection Agency. Layunin niyang pilitin itong buwagin ang tanggapan ng karapatang pantao. Ngunit si Robert ay isang taong hindi natatakot sa mga abusado sa kapangyarihan. Kinabukasan, sunod-sunod na lumabas sa media ang mga iskandalo ng kongresista. Nagkaroon ng mga protesta laban sa kanya at kalaunan ay nabunyag na si Robert mismo ang nasa likod ng pagbubunyag ng mga ito. Nagulat ang kongresista dahil inakala niyang magkaalyado sila ni Robert. Ngunit ipinaliwanag ng ministro na hindi sila magkapareho. 2 taon niyang ibinuhos ang kanyang pawis at dugo upang maitatag ang Education Protection Agency matapos niyang masaksihan ang napakaraming trahedyang kinasasangkutan ng mga estudyante. Sawang-sawa na siya sa korupsyon at kabulukan ng sistema ng edukasyon. Upang maprotektahan ang kanyang pinaghirapan, handa siyang pabagsakin ang sinumang hahadlang dito. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Robert si Andrew at sinabi rito na pagbutihin lamang nito ang kanyang trabaho at ipaubaya sa kanya ang mas malalaking problema. Pagkaraan nito, formal nang sinimulan ang investigasyon laban sa kongresista. Naprotesta ang mga tao upang mapatalsik ito sa pwesto at maipakulong. Samantala, si Hunter ay nawala ng proteksyon mula sa kanyang ama. Dahil dito, siya naman ang naging target ng pambubuli ng sarili niyang mga dating tagasunod. Dumating si Noah sa lugar kung saan namatay si Caleb upang magbigay galang at magsisi. Ngunit hindi pa rin siya lubusang makalaya sa guilt at panghihinayang na dala ng pagkamatay ng kanyang kaibigan. Dumating si Andrew upang aliwin siya at ipaalala na wala siyang kasalanan sa nangyari dahil isa rin lamang siyang biktima. Habang magkasama sila, nakarinig sila ng malalakas na sigawan mula sa mga estudyante. Doon nila nalaman na tuluyan ng nasiraan ng bait si Hunter matapos siyang mabuli. Sa loob ng silid-aralan, bumili siya ng ilang galon ng gasolina at ibinuhos ito sa buong silid. Pagkatapos, isinara niya ang pinto habang nasa loob ang mga estudyanteng nang api sa kanya. Dumating si Andrew at nasaksihan ang mapanganib na ginagawa ni Hunter. Binuhusan pa ni Andrew ng gasolina ang apoy. Hindi makapaniwala si Hunter kahit sa panaginip na magagawa iyon ni Andrew. Sinusundan siya ng lumalaganap na apoy saan man siya magtungo. Para itong kuhol na kapit sa kanya. Sa sobrang takot, umiyak si Hunter at nakiusap. Sa wakas, pumayag si Andrew na patayin ang apoy gamit ang pamatay sunog. Kinuwestiyon ni Hunter si Andrew kung bakit siya ganoon kalupit. Sinabi ni Andrew na natutunan lamang niya yon mula kay Hunter. Hindi ba't yun din ang ginawa niya noon kay Caleb? Ibinigay ng mga magulang ni Caleb ang buhay nito at hindi nila kayang saktan o pagalitan ang kanilang anak. Ngunit nagawa ni Hunter na manood lamang habang ginagawang punching bag ang bata at araw-araw na binubugbog. Hindi basta-basta sumuko ang mga magulang ni Caleb at ang bata, ngunit lahat ng kanilang pagsisikap ay minanipula ng kapangyarihan ng kongresista. Ginamit din nito ang kanyang kapangyarihan upang pahirapan ang negosyo ng pamilya ni Caleb. Hinanap ng bata si Hunter at humingi ng tawad. Nangako siyang gagawin niya ang lahat kung bibigyan lamang nito ng katahimikan ang kanilang pamilya. Ang pagkamatay ni Caleb ay kagustuhan talaga ni Hunter. Kapag hindi mo naranasan mismo ang sakit, hindi mo mararamdaman kung gaano ito kabigat. Kaya ginamit ni Andrew ang sarili niyang masamang paraan upang iparamdam kay Hunter ang sakit na dulot ng ginawa niya. Sinabi ni Andrew na sa natitirang kalahati ng buhay ni Hunter, dapat siyang mabuhay habang binabayaran ang kanyang karma sa pamamagitan ng pagdurusa. Pagkatapos noon, muling binuksan ng pulisya ang kaso ni Caleb. Hindi nagtagal, mabilis na inaresto ang kongresista at ang kanyang anak kaugnay ng krimen. Maaaring mahuli ang hustisya, ngunit tiyak itong darating. Hindi tinanggap ng pamilya ng biktima ang paghingi ng tawad ng salarin, kaya direktang lilitisin ng korte ang mag-amang kongresista. Nang matanggal na ang pinakamalaking tumor sa paaralan, sa wakas ay naibalik sa mga estudyante ang kanilang mapayapang araw. Gayunpaman, ang gurong may bakal na kamao na bumuhat sa buong paaralan noon ay bigla na lamang naglaho na parang suminaw ng walang bakas at tila hindi kailanman umiral. Nang si Robert ay may dalang ilang merienda at mag-isang umakyat sa sementeryo sa bundok, malungkot at mainat niyang pinunasan ang bawat alikabok sa lapida. Nandoon ang larawan ng isang mabait at batang babaeng guro na may kaparehong apelyidong Choi.
Ang pakikialam ng Education Protection Agency sa maiinit na issue sa paaralan gamit ang paraang apoy laban sa apoy ay nakatanggap ng iba't ibang opinyon. May grupong sumusuporta at pumupuri sa taong naghahatid ng hustisya, ngunit may iba ring kumokondena sa ganoong kilos dahil nakikita nila ito bilang pang-aapi sa estudyante at pang-aabuso sa kapangyarihan. Dahil dito, nagpoprotesta sila upang buwagin ang organisasyon. Gumamit sila ng mga slogan at banner at halos kalahating araw na silang sumisigaw. Siyempre, alam ni Robert na ang nangyayari ay hindi na maitatago o mapipigilang kumalat. Direkta siyang lumakad papunta sa press nang walang pag-aalinlangan. Isang reporter ang nagtanong kung kapag nagsimulang gumamit ang ahensya ng karahasan at mabibigat na parusa laban sa mga pasaway na estudyante, hindi ba ito isang seryosong paglabag sa karapatang pantao at karapatan ng mga bata? Sa halip na umiwas o pakalmahin ang publiko, malinaw na inilahad ni Robert ang mga negatibong isyong lumilitaw sa mga paaralan at binigyang diin niya, wala kami sa panig ng mga guro at wala rin kami sa panig ng mga estudyante. Nasa panig kami ng mga biktima. At nasaan naman ang susunod na paaralang papasukan ng astig na guro? Sa harap ng isang partikular na universidad, napakaraming kabataang may asul at pulang buhok ang sakay ng modified bikes at paikot-ikot sa buong campus. May ilan pang ang naninigarilyo habang nagkalat ang abo kung saan-saan. Isang bagong transfer student ang nakakita sa nakakatakot na eksenang ito at agad na natakot. Pagkalakad niya ng ilang hakbang, nakabunggo siya ng isang gangster boss kaya mabilis niyang binigyan ito ng pera bilang protection fee. Pagpasok niya sa klase, nataranta ang lalaking estudyante dahil lahat ng estudyante sa department ay mukhang matitigas na siga na may mga tatoo sa braso. Sa sobrang takot niya, halos hindi siya makahinga. Bigla, may ilang lalaki na nagbanta sa professor at pinilit itong magpakopi ng mga libro para sa kanila. Pagkatapos, hinila nila ang isa't isa sa likuran upang kumuha ng mga mechanical tools at makipag-away sa ibang department ng paaralan. Doon nagsimula ang giyera sa pagitan ng automotive department at electrical department. May mga may hawak na wrench at screwdriver, habang ang iba naman ay may hawak na mga modelo. Lahat ay sumabak sa rambol. Sa gitna ng kaguluhan, mabuti na lamang at nakahanap ng kakampi ang bagong estudyante. Ang pangalan niya ay Lucas, major sa automotive, at mabait niyang ipinaliwanag sa bagong estudyante ang sitwasyon. Ang mga estudyanteng ito ay naglalaban para sa pagkakataong kunin bilang mga alagad ng mob boss na si Richie, kaya sila nag-away-away. Sa kanila, si Roland ang leader ng automotive department, habang si George naman ang leader ng electrical department. Maging ang bagong transfer student ay aksidenteng nasuntok ng mismong taong binayaran niya para sa proteksyon. Huminto lamang ang gulo nang magpadala ng text ang boss at piliin si George. Samantala, pumunta rin si Andrew sa principal upang alamin ang sitwasyon at pagkatapos ay nagsimula na siyang makialam. Tinignan niya ang mga file ng mga estudyanteng ito at nakita niyang napakalayo na nila sa tamang landas at kailangan na silang ituwid agad. Iniisip niya na basta siya ang hahawak sa sitwasyon, magkakasundo ang mga batang iyon. Sa klase, dahil natalo at hindi napili ng boss si Roland mula sa automotive side, ibinalin niya ang galit sa lahat ng nasa klase, lalo na kina Lucas at sa bagong estudyante. Araw-araw sa paaralang iyon, may away na nangyayari, seryoso man o hindi. Sanay na si Lucas rito at wala na siyang lakas para lumaban. Bumulong pa siya sa bagong estudyante na suntukin na lamang siya dahil sanay na siyang tumanggap ng tama. Nang mapabagsak lamang si Lucas sa sahig, saka humupa ang galit ni Roland. Dahil nailigtas ang buhay ng bagong estudyante sa araw na iyon, inihatid niya si Lucas hanggang sa bahay nito. Pagpasok niya sa kwarto ng kanyang kaibigan, namangha ang bagong estudyante sa mga modelo ng kotse at perpektong drawings na nagpapakitang tunay na mahal ng kaibigan niya ang kursong ito. Ngunit kung titingnan ang kasalukuyang kapaligiran, iminungkahi ng kaibigan kung bakit hindi na lamang humanap si Lucas ng ibang paaralan na mapapasukan. Pero kung titignan ang kalagayan niya, sobrang hirap niya. Kaya paano siya magkakaroon ng pera para mag-aral sa lugar na nangangailangan ng mahal na bayarin? Kahit ang kanyang ina na nagsusumikap sa trabaho ay sapat lamang ang kinikita upang mahirap na maitaguyod ang buhay nilang dalawa. Ngunit talagang maunawain si Lucas. Maging ang paglalagay niya ng dyaryo sa sapatos ng kanyang ina upang masipsip ang moisture ay labis na ikinamangha ng bagong kaibigan. Kinabukasan, dumating ang inspektor sa paaralan upang harapin ang kasalukuyang problema. Lumalabas na ang bagong estudyante ay si Jonas na ipinwesto roon ng mas maaga upang mangalap ng impormasyon. Ngayong nagkita na sila, kailangan nilang gumamit ng secret code upang malaman kung magkaibigan sila o magkaaway. Inutusan ng guro ang lalaking iyon na akitin ang lahat ng siga papunta sa gym. Nagbigay siya ng pilit na ngiti at ginawa iyon. Ang rurok nito ay ng tanghaliang iyon nang magpakita siya ng friendly middle finger, matagumpay na nainis ang mga pasaway at napapasok sila sa gym. Matapos silang lahat na maakit sa loob, lumitaw ang inspektor mula sa likuran at ikinandado ang pinto. Malinaw niyang sinabi ang kanyang pagkakakilanlan at ang layunin niya roon na tulungan ang mga estudyante na makapasa. Nagbigay siya ng 2 kondisyon. Una, mag-aral ng maayos. Pangalawa, bugbugin siya at umalis. Siyempre, alam ng lahat kung ano ang pinili ng 2 pinakamalaking pasaway. Kaya naging 1 laban sa 100 ang laban. Akala mo ay matatalo ng husto ang inspektor, ngunit hindi inaasahan, sumugod siya na parang mabangis na tigre. Napakabilis ng kanyang mga suntok kaya hindi man lang nakareact ang mga kabataan. Ang resulta, 1-0 para sa mabubuti. Matapos ayusin ang gulo, nakipagtulungan siya sa mga professor mula sa iba't ibang department upang gumawa ng schedule. Alas 6 ng umaga, almusal, alas 7, pag-aaral, at iba pa. Bawat isa sa kanila ay naging masunurin na parang tuta at pinigilan sa isang cute na paraan.
Pero ano nga ba ang magagawa para sa kinabukasan ng bansa? Kailangan na lamang nilang tiisin. Wala pang isang oras, may ilang estudyante na nainis at handa ng harapin ang guro. Ngunit siya ay isang dating sundalo, isang captain ng Special Forces, at hindi ganoon kadaling kalaban gaya ng inaakala nila. Sa ganoong paraan, patuloy na bumabangon ang masasamang estudyante at paulit-ulit ding natutumba. May ilang estudyante na ayaw sumuko at nakikipagtalo kung nakakatulong ba talaga sa buhay ang puro aral, aral, aral. Sinasabi nilang mas mabuti pang gumawa ng bagay na kikita ng pera. Nang marinig iyon, hinawakan ni Andrew ang dalawang leader, isinakay sila sa kotse, at binigyan sila ng matinding reality check. Gamit ang kanyang bihasang kakayahan, nagmaneho siya ng hindi man lang tumitingin at kumuha ng matatalim na liko, dahilan upang mamutla sa takot ang mga bully. Maging ang iba na mukhang excited noong una ay natalo rin. Sobra na yon. Hindi na kinaya nina George at Roland na makulong sa paaralan, kaya pilit nilang binuksan ang pinto at tumakas papunta sa isang bar upang hanapin ang kanilang boss. Sinabi nila kay Richie ang lahat. Hindi niya kayang hayaang mapahiya ang kanyang mga tauhan. Kaya nang gabing iyon mismo, sumakay siya sa kanyang malaking motorsiklo upang sirain ang classroom. Nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng tunay na boss at ni Andrew. Bumalik ang lahat sa dati. Walang makakatalo sa plot armor ng bida. Gusto ni Andrew na linisin ang lahat minsan at magpakailanman, kaya kinaladkad niya palabas ang walang malay na leader upang hamunin ang Richie's gang at ang kanilang mga tagasunod. Sinabi niya na kung sino ang estudyante ay bumalik sa kanyang lugar at kung sino naman ang tagalabas ay walang karapatang manggulo. Hindi sila nakinig at sabay-sabay silang sumugod upang atakihin ang nag-iisang lalaking humahamon sa kanila. Ngunit isa-isa silang napabagsak ng husto na halos maaawa ka sa kanila. Naibalik ang kaayusan at dinampot ng pulisya ang mga gangster. Sa puntong iyon, ang mga dating tinatawag ang sarili nilang mga hari ay natakot at lumuhod upang magmakaawa. Itinuro niya mismo ang taong dapat nilang hingan ng tawad, si Lucas, at tinanong pa niya ito kung tunay ba itong ayos lang. Nagmamadaling lumuhod ang dalawang leader at humingi ng tawad kay Lucas. Humingi sila ng kapatawaran at nangakong babawi sa lahat ng kanilang kasalanan mula ngayon. Binalaan sila ni Andrew na kung ayaw nilang mag-aral, hayaan nilang mag-aral ang iba at huwag nilang harangan ang landas ng mga ito. Pagkatapos, nang malantad ang katotohanan tungkol sa magulong paaralang ito, naipasa ang isang bagong batas. Kapag ang mga estudyante ay sumali sa gang, ng bully, o gumamit ng karahasan, haharap sila sa parusang tulad ng mga adult criminal. Dahil estudyante sila, mahigpit na ipinagbawal ang tatoo. Kaya maraming kabataan ang kinailangang magpatanggal agad ng kanilang mga achievement. Upang makamit ang resultang ito, si Jonas, ang empleyadong gumanap bilang transfer student, ay dumanas din ng maraming pinsalang pinansyal at pisikal. Ngunit huwag mag-alala, mapagbigay si Robert at sasagutin niya ang lahat ng gastos ng kanyang empleyado. Samantala, nais ng puwersang politikal na kumakalaban kay Robert na ipasara ang Education Protection Agency at imbestigahan si Andrew. Natuklasan nilang muntik na siyang maging manugang ni Robert matapos siyang makita sa libing ni Teacher Choi. Sa sandaling iyon, lumipat ang eksena kay Andrew na tahimik at malungkot na nakaupo habang tinitingnan ang kanyang yumaong fiancé na si Teacher Choi. Dapat sana ay magkakaroon sila ng masayang maliit na pamilya. Ngunit dahil sa masakit na issue ng school bullying, nawala ang kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang alok ni Robert at kinuha ang espesyal na misyong ito. Pagbalik sa kasalukuyan, may bagong misyon ng Education Protection Agency. Ang babaeng estudyante sa kasong ito ay si Honey, na may social media account na may milyon-milyong views. Madalas siyang mag-post ng mga video tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa social media at nakakakuha ng napakaraming likes at shares. Ngayong araw sa klase, nagpatuloy siya sa pagla-livestream. Nalaman ito ng guro at kinumpiska ang kanyang phone. Kalaunan, ipinakita kay Miss Jung ng isang kasamahan ang video mula sa channel na JJ. Nagpost ang babae ng video ni Miss Jung na ginugupitan ang buhok ng isang babaeng estudyante online, sinadyang baluktutin ang katotohanan at mang-akit ng views gamit ang basurang content. Lumalabas na noong panahong iyon, inililigtas lamang ni Miss Jung ang estudyanteng iyon mula sa buhok na nadikitan ng chewing gum. Bilang homeroom teacher, tinawag ni Mr. Ko si Honey sa kanyang opisina upang kausapin. Iminungkahi niya na dapat tumigil ang estudyante sa pag-post ng mga video na sadyang nakamute upang magdulot ng hindi pagkakaunawaan online dahil malaking epekto nito sa mga guro. Sa una, patuloy na nagdahilan at sumagot si Honey. Ngunit nang marinig niyang aksidenteng nahuli ng guro ang sandaling in-edit nila ng kaibigan nito ang video, agad siyang natahimik. Ngunit bilang rebeldeng estudyante, hindi basta-basta pinalampas ni Honey ang bagay na yon. Paglabas niya ng opisina, sinadya niyang kalasin ang buttons ng kanyang damit at nag-online upang magpanggap na biktima na sinasabing hinaras siya ni Mr. Ko dahil sikat siyang streamer. Mabilis kumalat ang kaso sa JJ na parang apoy. Mabilis na natakot ang paaralan dahil sa sunod-sunod na tawag. May ilang tao pang ang pumasok sa paaralan upang mag-live stream at ilantad sa publiko ang pagkakakilanlan ni Mr. Ko dahil dito, napaharap siya sa napakaraming problema at matinding panggigipit. Si Mr. Ko ay mental na tinakot ng mga mensahe at komento sa social media. Naapektuhan din ang kanyang asawa at pamilya at nakaramdam sila ng matinding kahihiyan at pagkabigo dahil sa mga paratang na bigla na lamang lumitaw. Hindi na makapag-isip ng maayos si Mr. Ko, nagtago siya at hindi nangahas umuwi upang harapin ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, nalugmok sa kawalan ng pag-asa si Mr. Ko at nagpakamatay sa loob ng kanyang kotse. Akala niya ay magiging pagtakas ang kamatayan, ngunit hindi iyon ang nangyari.
Sa kanyang libing, nagpadala pa ang Hanis fans ng mga korona ng bulaklak upang insultuhin ang namatay. Nagalit si Miss Jung para kay Mr. Ko, tumakbo siya upang hanapin si Hani at gusto niyang mag-post ito ng correction, ngunit aksidente siyang nahulog sa bitag nito. Binitag ni Hani si Miss Jung sa kanyang livestream at hindi sinasadyang ginawa siyang masamang guro na kinamumuhian. Nagsimulang matakot si Miss Jung. Inatasan siyang pumalit sa klase ni Mr. Ko. Sa buong klase, nakatuon lamang ang mga estudyante sa kanilang mga phone. Hindi nangahas si Miss Jung na maging mahigpit dahil natatakot siyang siya naman ang susunod na target. Pagkatapos, dinala ni Miss Jung ang bagong guro na si Miss Emalin, isang miyembro ng Education Protection Agency. Ang babaeng ito ay mukhang muse, parehong banayad at kakaibang inosente. Naiinggit si Hani sa kagandahan ni Miss Emalin kaya sinenyasan niya ang kanyang kaibigan gamit ang mata. Nakuha ng kaibigan ni Hani ang senyas at nagsimulang atakihin si Miss Emalin gamit ang salita. Sinabi niya na sobrang ganda ni Miss Emalin kaya siguradong nagpa-plastic surgery ito at baka lahat ng bahagi ng katawan nito ay peke. Prangkang inamin ni Miss Emalin na nagpa-plastic surgery siya, ngunit sinabi niyang isang procedure lamang iyon upang paliitin ang kanyang dibdib. Hindi patas ang Diyos. May ilang tao na sobrang laki, habang ang iba naman ay walang kurba. Matapos silang kutiyain ni Miss Emalin, namutla sa galit ang mukha ng buong grupo. Hinamon nila si Miss Emalin at nagpatuloy lamang sa paglalaro sa kanilang mga phone, tumatangging mag-aral. Sa pagharap sa matitigas ang ulo ng mga bata, may sariling matigas na paraan si Miss Emalin. Ikinaway niya ang kanyang binti at sinipa ang phone, dahilan upang lumipad ito sa harap ng nagulat na mga estudyante at ni Miss Jung. Ipinakilala ni Miss Emalin kung sino siya at inilatag ang mga bagong patakaran para sa paaralan. Mula ngayon, ang paaralang ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Education Protection Agency. Lahat ng guro at estudyante ay dapat masunuring sumunod sa mga patakaran at makinig sa mga inspektor ng walang kondisyon. May mga kamera nang naka-install sa buong paaralan. Nakuha ni Miss Emalin ang kontrol sa classroom dahil sa kanyang mga kamao at napakalakas na boses. Samantala, dumating din si Inspector Andrew sa teachers, faculty. Ibinigay niya sa mga guro ang declaration form, sinumang guro na maling napagbintangan o nasaktan ay maaaring mag-report sa Education Protection Agency. Takot pa rin ang mga guro sa kapangyarihan ng social media ng mga estudyante, kaya wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumantad at magsumbong. Pinag-ehersisyo ni Miss Emalin ang mga estudyante sa labas. Kahit pagod na sila, hindi sila nangahas na sumagot. Sa harap ng isang malakas na tulad ni Miss Emalin, halos walang silbi ang kanilang maliliit na taktika ng maling paratang. Pagsapit ng tanghali, pumunta si Inspector Andrew sa convenience store sa loob ng paaralan. Bago yon, iminungkahi niyang magpanggap si Mr. Smith bilang estudyante upang pumasok sa paaralan bilang insider, ngunit tumanggi ito. Kaya ang tanging nagawa niya ay italaga si Mr. Smith na magtrabaho doon. Pagkatapos, dumating din si Miss Emalin upang makipagkita sa kanila. Kinamayan niya si Mr. Smith ng napakalakas kaya namutla sa sakit ang mukha nito. Talagang gusto ni Inspector Andrew ang baliw at kakaibang personalidad ni Miss Emalin. Ang mga problemadong estudyanteng ito ay dapat hawakan ng mga baliw na tulad ni Miss Emalin. Binigyan ni Inspector Andrew si Miss Emalin ng ultimatum at pinaalalahanan siya na kahit ano ang mangyari, hindi niya dapat hayaang may mamatay. Ngunit ayos lang daw na bugbugin sila hanggang masugatan muli o mapilayan. Tutal, mayroon silang ministro na si Robert na poprotekta sa kanila mula sa paparating na unos. Binalaan ni Miss Emalin si Mr. Smith na napakadelikado ng lugar na ito, ngunit hindi siya naniwala. Noon lamang sumugod ang mga estudyante upang magnakaw ng libreng pagkain niya, nalaman kung gaano kahirap ang buhay niya rito. Nang matapos ang klase, gustong umuwi ng mga estudyante, ngunit pinanatili sila ni Miss Emalin upang maglinis. Pinilit ni Hani si Miss Jung na maglinis para sa kanya, ngunit hindi iyon pinalampas ni Miss Emalin. Dahil takot sa kanyang mga kamao, napilitan ang buong grupo ng mga estudyante na makinig at sumunod ng mahigpit. Yumuko silang lahat upang mag-mop ng sahig. Pagkatapos noon, nag-aalala pa rin si Miss Jung. Tinanong niya si Miss Emalin kung ayos lang ba ang ginawa nila. Nakunan ng litrato ng isang estudyante ang kanilang pag-uusap at ipinost ito online upang siraan sila. Sinabi nitong nakikipagtulungan ang mga guro sa Education Protection Agency upang apihin si Hani at ang mga estudyante. Kinagabihan, habang inaantok si Miss Emalin sa sofa, lumapit si Inspector Andrew. Inatasan niya si Miss Emalin na imbestigahan ang mga social media page ng mga estudyante. Nang umalis si Inspector Andrew, nagsimula na namang magpabaya si Miss Emalin. Ipinasa niya ang lahat ng trabaho kay Mr. Smith. Gaya nga ng sabi ng matatanda, kadalasang nalulugi ang mga taong tapat. Buong gabi nagtrabaho ng mabuti si Mr. Smith. Kinabukasan, dinala ni Miss Emalin ang impormasyong nahanap niya diretsyo sa classroom. Binalaan niya ang mga estudyante na paglabag sa privacy ang pagkuha ng litrato ng mga guro nang walang pahintulot. Maaari silang pagmultahin o makulong dahil dito. Nang makita ni Miss Jung ang mga dokumentong iyon, nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Sinuri niya ang personal page ni Hani at nagulat siya nang matuklasang madalas pala siyang sinusundan nito. Kumuha pa ito ng mga litrato malapit sa kanyang pribadong tahanan. Nagplano si Miss Jung na magbitiw sa trabaho. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigan, ang may-ari ng isang tutoring center, upang magpareserba ng pwesto bilang guro. Kailangan niya rin ng backup na paraan upang kumita. Kinabukasan, pumunta si Hani sa opisina at hiniling kay Miss Jung na turuan siya ng ilang math problems. Sobra pa niyang pinuri ang guro at umastang parang perpektong mabait na estudyante. Pagkatapos, habang nasa klase, seryosong nag-aral sina Hani at ang kanyang mga kaibigan.
Ang biglaang 180 degree na pagbabago ng kanilang ugali ay labis na ikinatuwa ni Miss Jong. Pagkatapos ng lahat, hindi magtatagumpay ang estudyante kung walang guro, ngunit wala ring matuturuan ang guro kung walang estudyante. Nakita ni Miss Emalin na madaling mamanipula ng mga estudyante si Miss Jong, kaya hindi siya natuwa. Pinaalalahanan niya si Miss Jong na huwag hayaang maloko siya ng mga halimaw na yon. Alam ni Miss Jong ang lahat, ngunit wala siyang ibang magawa. Umaasa siyang magbabago ang mga bata at mag-aaral ng maayos. Habang pauwi si Miss Jong, hinarang siya ni Hani. Sinabi nitong gusto niyang mamuhay ng payapa kasama siya. Kung papayag si Miss Jong na makipagtulungan at gumawa ng livestream, makakatulong iyon upang malinisan ang reputasyon ni Miss Jong at mapalabas din si Hani na mapagparaya at walang pag-imbot. Bukod pa rito, hiniling din ni Hani na sabihin ni Miss Jong sa Education Protection Agency na itigil ang pagmamaltrato sa mga estudyante sa klase. Nasusuka si Miss Jong sa tuwing naiisip niya ang peking mukha ni Hani. Tumakbo siya palabas upang makalanghap ng sariwang hangin at doon niya nakasalubong si Inspector Andrew na hinahanap siya. Ikinuwento ni Inspector Andrew kay Miss Jong ang tungkol sa kanyang fiancé na guro. Minsan itong namuhay ng buong puso para sa kanyang mga estudyante, ngunit namatay din sa kamay ng mga batang siya mismo ang nagturo. Nagmadaling umuwi si Inspector Andrew mula sa military papuntang ospital upang makita siya sa huling pagkakataon. Bakit may paghihiwalay kung may pag-ibig sa mundong ito? Sinabi ni Inspector Andrew na naiintindihan niya ang takot ni Miss Jong. Ang pagkamatay ni Mr. Koy nag-iwan sa kanya ng psychological shock. Nag-aalala siyang kung patuloy niyang haharapin ang mga estudyante, tiyak na siya ang susunod na magiging biktima. Ipinakita ni Inspector Andrew kay Miss Jong ang isang liham ng paghingi ng tulong mula sa isang estudyante sa Class 124. Sumulat ang estudyante upang hilingin sa Education Protection Agency na iligtas si Miss Jong. Mabuti siyang guro at hindi dapat durugin ng mga basurang estudyanteng tulad ni Hani. Sa tulong ni Inspector Andrew na luminaw ang kanyang isip, nagsimulang magbukas ang loob ni Miss Jong. Bumalik siya sa classroom upang simulan ang kanyang leksyon. Tinanong siya ni Hani kung napag-isipan na ba niya ang tungkol sa livestream. Tahasang tinanggihan ni Miss Jong ang alok na makipagtulungan na labis na ikinagulat ni Hani. Pagkatapos, tinawag ni Miss Jong si Hani sa pisara upang sagutan ang isang math problem. Matigas ang ulo ni Hani at ayaw makinig sa guro. Sa pagkakataong ito, hindi na nagparaya si Miss Jong. Alam niyang kung patuloy niya silang kukonsintihin, masisira ang henerasyong ito ng mga estudyante. Kinalagkad niya si Hani papunta sa pisara. Nang hindi makinig ang estudyante, ginamit niya ang ruler upang paluin ang kamay nito. Umiiyak si Miss Jong habang humihingi ng tawad sa kanyang estudyante. Tunay siyang nagkamali. Trabaho ng guro na akayin ang mga estudyante sa tamang landas. Hindi dapat sariling kaligtasan lamang ang iniisip niya habang hinahayaan ang mga estudyante na gawin ang kahit anong gusto nila. Natakot si Hani sa matigas na paninindigan ni Miss Jong. Napilitan siyang gawin ang eksaktong sinabi ng guro. Tuwang-tuwa si Miss Emalin. Nagliyab ang kanyang sigla dahil sa wakas ay nagising na si Miss Jong. Kinagabihan, sinubukan ni Hani ang dati niyang taktika at gustong mag-post ng paninira laban kay Miss Jong. Ngunit napigilan iyon ng hacker ng Education Protection Agency sa tamang oras. Maingat pa nitong dinelete ang lahat ng post sa channel ni Hani at matalinong nag-post ng unedited video upang makita ng lahat ang katotohanan. Sa video na yon, malinaw na itinanghal ni Hani ang eksena upang palabasing hinaras siya ni Mr. Ko dahil sa kanyang kawalanghiyaan, nanawagan ang buong internet na i-boycott siya. Nawala kay Hani ang lahat. Ang kanyang social media channel na may mahigit 600,000 followers ay naglaho sa isang iglap. Pinuntahan niya si Miss Jong upang singilin ito. Tinangka niyang saksakin si Miss Jong gamit ang kutsilyo, ngunit nadulas siya at muntik nang mahulog mula sa gusali. Mabait si Miss Jong kaya hinila niya ang estudyante pataas, ngunit siya pa ang kinagat pabalik at itinulak pababa ng gusali. Mabuti na lamang at sumugod si Inspector Andrew sa tamang oras upang maging caution niya. Kung hindi, siguradong nadurog si Miss Jong sa araw na yon. Naalala pa rin ni Miss Emalin ang turo ni Inspector Andrew. Isinulat niya ang salitang pasensya ng 3 beses sa kanyang kamay upang pigilan ang sarili na pumatay ng tao. Hinawakan niya ang kutsilyo gamit ang kanyang hubad na kamay at gusto niyang ihagis ang baliw na estudyante pababa ng gusali upang mabayaran ang utang nito, ngunit pinigilan siya ng katwiran. Sa huli, pinatawad ni Miss Emalin ang buhay ni Hani. Kung may ginawa itong mali, ang batas ang hahawak dito. Kung takot na takot si Hani mamatay, hahayaan siya ni Miss Emalin na mabuhay at magdusa habang buhay sa likod ng rehas. Takot na takot si Miss Jong at inakala niyang namatay si Inspector Andrew para iligtas siya. Mabuti na lamang at para siyang pusang may siyam na buhay. Nang makita ni Mr. Smith na parang ulan ang agos ng pulang syrup mula kay Inspector Andrew, sa sobrang takot ay nawalan siya ng malay. Pinakalma ni Inspector Andrew si Miss Jong at sinabing pulang pawis lamang iyon. Pagkatapos ng kaso, isinapubliko ng Department of Education ang balita. Lahat ng baluktot na account na nanira sa guro ay permanenteng naban. Isa na namang paaralan ang nalinis dahil sa Education Protection Agency, ngunit maraming tao ang hindi iyon nakita sa ganoong paraan. Hinalungkat nila ang nakaraan ni Inspector Andrew at ng kanyang fiancé. Maging ang kanyang father-in-law na si Robert ay nadamay. Nagdaos ng press conference ang mga kalaban upang ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Inakusahan nila sina Inspector Andrew at Robert na itinayo ang Education Protection Agency para lamang targetin ang mga estudyante. Sinabi nilang ginagamit nila ang pampublikong tungkulin para sa personal na paghihiganti.
Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Mr. Smith ng liham ng paghingi ng tulong mula sa isang foreign language school. Pagkatapos, nabasa ni Mr. Smith ang balita tungkol sa mga akusasyon laban kina Inspector Andrew at Robert. Nang makita rin ni Miss Emmeline ang balitang iyon, bahagya siyang nagulat. Naramdaman niya ang bigat ng sakit at pagkawala na pinagdaanan noon ni Inspector Andrew. Pagpasok ni Robert sa opisina, nadatnan niyang nagsusulat si Mr. Smith ng request para sa paglipat ng assignment. Pakiramdam kasi nito ay mas mapanganib kaysa ligtas ang pagtatrabaho sa Education Protection Agency, kaya gusto na niyang lumipat. Ngunit alam ni Robert kung gaano kahirap makahanap ng mahuhusay na tauhan, kaya wala siyang balak na basta na lang itong pakawalan. Ibinuhos ni Robert ang kanyang galit kina Inspector Andrew, Miss Emmeline, at Mr. Smith dahil sa mga problemang kinakaharap nila. Pagkatapos, umupo silang lahat upang pag-usapan ang susunod na misyon. Sa pagkakataong ito, pupunta sila sa isang foreign language school matapos makatanggap ng kahilingan para sa tulong mula sa isang guro. Mabilis na naghanda sina Inspector Andrew, Miss Emmeline, at Mr. Smith at agad na bumiyahe papunta sa paaralan. Pagdating nila, pinauna muna ni Inspector Andrew ang dalawa habang nagmadali siyang batiin si Teacher Soto. Lumalabas na matagal na pala niya itong hinahangaan. Ngayong nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ng personal ang kanyang idolo, hindi niya yon pinalampas. Si Teacher Soto ay isang kilalang guro sa larangan ng edukasyon. Siya ang tumulong upang mailigtas ang paaralan mula sa pagkalugi. Dahil sa kanyang pamumuno at dedikasyon, naging maunlad muli ang paaralan at dumami ang mga estudyanteng nag-enroll dito. Ngunit sa pagkakataong ito, si Teacher Soto mismo ang naging biktima ng pananakit mula sa isang estudyanteng nagngangalang Alex. Ayon sa kanya, malapit na ang final exams at ayaw niyang lumaki pa ang issue. Mas gusto niyang magpanggap na walang nangyari upang hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante. Samantala, dumating sina Miss Emmeline at Mr. Smith sa kanilang opisina at inayos ang kanilang mga kagamitan. Tuwang-tuwa si Mr. Smith dahil kakabili lamang niya ng bagong computer. Nang tanungin siya ni Miss Emmeline tungkol dito, agad niya itong ipinagyabang ng may halong pagmamalaki. Pagkaraan, nagtungo si Miss Emmeline sa disciplinary room kung saan naroon si Alex. Kahit halos mapagod na siya sa kakatanong, nanatiling tahimik ang estudyante at tumangging sabihin kung bakit niya sinaktan si Teacher Soto. Hindi rin nagpahinga si Inspector Andrew. Hinanap niya ang babaeng gurong humingi ng tulong upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Sa pananaw ng lahat, si Teacher Soto ay isang huwarang guro na buong pusong inialay ang sarili sa pagtuturo. Muli ring kinausap ni Inspector Andrew si Teacher Soto. Bilang tagahanga nito, hindi niya maitago ang kanyang paghanga habang nagtatanong. Nang usisain niya kung bakit siya inatake ni Alex, ipinaliwanag ng guro na marahil ay nadismaya ang bata dahil isa itong top student ngunit isinama sa grupo ng mga karaniwang estudyante upang tulungan ang mga ito. Nang marinig iyon, lalo pang nagtaka si Inspector Andrew. Samantala, naiinis si Miss Emmeline sa katigasan ng ulo ni Alex. Noong una, inakala niyang isa lamang itong rebeldeng estudyante na nagpapabaya sa pag-aaral. Ngunit nang malaman niyang isa pala ito sa pinakamahusay na estudyante sa paaralan, nagsimula siyang magtanong. Bakit sasaktan ng isang responsableng estudyante ang gurong matagal nang gumagabay sa kanya? Hindi binitawan ni Miss Emmeline ang kaso. Kinalagkad niya si Alex para sa mas masusing investigasyon. Nang banggitin niya ang mga magulang nito at bantaan na tatawagan sila, agad na nagalit ang estudyante. Para itong mabangis na hayop na tinamaan sa pinakasensitibong bahagi nito. Sa wakas, ibinuhos ni Alex ang lahat ng kanyang sama ng loob. Naniniwala siya na si Teacher Soto ang nagsumbong sa restaurant ng kanyang pamilya, dahilan upang ito ay ipasara dahil sa mga paglabag sa food safety regulations. Bukod pa rito, inakala rin niyang nagtanim ng galit ang guro dahil mas pinili ng kanyang mga magulang na kumuha ng batang tutor kaysa siya. Ayon kay Alex, ilang beses umanong ipinahiwatig iyon ni Teacher Soto. Nang marinig iyon, hinanap ni Miss Emmeline si Inspector Andrew upang sabihin ang kanyang natuklasan. Ngunit sa halip, nakita niya itong masayang nakikipagkwentuhan kay Teacher Soto sa campus. Sa tingin ni Inspector Andrew, napakabuti at napakamarangal ng guro. Pabiro pa niyang sinabi na kung si Teacher Soto ang mamumuno sa Department of Education, siguradong magiging maayos ang buong sistema. Lalo lamang nadismaya si Miss Emmeline. Sa kanyang paningin, parang sobrang bilib ni Inspector Andrew kay Teacher Soto. Naisip niya kung ganoon ba talaga ang mga tao kapag kaharap na nila ang taong matagal nilang hinahangaan. Samantala, sinuri ni Mr. Smith ang academic records ng mga estudyante. Doon niya napansin na halos lahat ng may matataas na marka ay pumapasok sa isang review center na tinatawag na Noise Cram School. Dahil dito, palihim siyang nagtungo roon upang magsiyasat, ngunit muntik na siyang mabisto ng may-ari ng center. Sa kabutihang palad, dumating ang isang lalaking nagngangalang Jordan at binati siya. Dahil doon, nailihis ang atensyon ng may-ari at nakaiwas si Mr. Smith sa mga tanong. Pagkatapos, umupo silang dalawa at nagkwentuhan tungkol sa kanilang nakaraan. Napakaliit nga talaga ng mundo. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila sina Roland at George. Wala na ang mga tatoo sa kanilang katawan at mas maayos na ang kanilang hitsura. Kitang-kita ang malaking pagbabago sa kanilang ugali at pamumuhay. Samantala, unti-unting nawawala ang tiwala ni Miss Emmeline kay Inspector Andrew. Tumakbo siya sa paligid ng stadium upang pakalmahin ang kanyang isip. Habang tumatakbo, naalala niya ang nakaraan noong siya ay estudyante pa lamang at madalas na binubuli ng kanyang mga kaklase. Paulit-ulit siyang sinaktan hanggang sa mamaga ang kanyang mukha. Noon unang lumitaw si Inspector Andrew sa kanyang buhay. Nangako itong tutulungan siya kung hihingi siya ng tulong at haharapin nito ang mga bully para sa kanya.
Ngunit dahil sa takot, hindi agad nakapagsalita si Miss Emmeline. Nang halos mawalan na ng pasensya si Inspector Andrew at paalis na, doon lamang niya natipon ang lakas ng loob na humingi ng tulong. At nang gawin niya yon, agad siyang ipinagtanggol ni Inspector Andrew. Walang naging laban ang mga nagpapanggap na siga laban sa isang veteranong sundalo. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ni Miss Emmeline ang matatag at matapang na anyo ni Inspector Andrew habang pinoprotektahan siya. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinagpatuloy ni Miss Emmeline ang kanyang pagtakbo hanggang sa mapagod. Kinaumagahan, hinarap ni Inspector Andrew si Teacher Soto at inilatag ang lahat ng ebidensyang natuklasan nila. Ipinaliwanag niya na halos lahat ng top students sa kanilang grade level ay pumapasok sa Noise Cram School maliban kay Alex. Dahil dito, pinaghihinalaan niyang may taong sadyang sumira sa negosyo ng pamilya ni Alex upang mailagay ito sa matinding pressure. Kapag bumagsak ang pagganap ni Alex, mawawala siya sa kompetisyon para sa pinakamataas na ranggo sa paaralan. At kapag nangyari iyon, mas madaling mapupunta ang number 1 spot sa paboritong estudyante ng guro. Idinagdag ni Inspector Andrew na alam niyang si Teacher Soto rin ang nasa likod ng nangyari kay Honey, dahilan upang magkaroon ito ng trauma at matinding galit sa mga guro. Pagkatapos, inihayag niya na magpapatuloy si Alex sa pagkuha ng pagsusulit. Ibig sabihin, masasayang ang lahat ng plano at pagsisikap ni Teacher Soto. Pagkatapos noon, nakipagkita si Teacher Soto sa ina ni Sujang sa isang coffee shop. May lihim na kasunduan ang dalawa. Tutulungan ni Teacher Soto ang anak nito na makuha ang pinakamataas na marka sa pagsusulit at kapalit nito, tutulungan naman siya ng babae na maging direktor ng Department of Education. Ngunit dahil nagsimulang magbago ang sitwasyon, nauwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Samantala, napagtanto ni Miss Emmeline na nagkamali siya ng paghusga kay Inspector Andrew. Dahil sa sobrang pagsisisi, pinarusahan niya ang sarili sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtakbo sa field. Nagtampo rin siya dahil inakala niyang hindi siya pinagkakatiwalaan ni Inspector Andrew at sinadya nitong ilihim ang lahat ng impormasyon. Ngunit sa totoo lang, may maliit lamang na pag-asa si Inspector Andrew na baka inosente pa si Teacher Soto. Hindi nagtagal, sinalakay ng pulisya ang lugar at inaresto ang mga sangkot sa kaso. Maging ang Minister of Education ay nadamay sa investigasyon. Lumabas na ginagamit ni Teacher Soto ang kanyang koneksyon at impluensya upang manipulahin ang mga resulta ng pagsusulit. Nagbigay pa siya ng mga sagot kay Sujang at inutusang kabisaduhin ang mga ito. Sa himpilan ng pulisya, gumawa si Robert ng paraan upang mapalaya si Mr. Smith. Ginamit niya ang transfer request nito bilang dahilan, ngunit ang totoo ay may lihim siyang misyon para rito. Inutusan niya si Mr. Smith na palihim na palitan ang buong exam questionnaire ng bagong bersyon. Dumating ang araw ng pagsusulit. Kumpiyansa si Sujang na siya ang mananalo. Ganoon din si Teacher Soto. Sinadya pa niyang tapikin sa balikat si Alex na parabang sigurado na siya sa magiging resulta. Nang makita niyang nangungopia si Sujang mula sa cheat sheet, nagkunwari siyang walang napansin. Ngunit nang suriin ang mga resulta, napansin niyang may mali. Sa halip na mataas na marka, puro mali ang sagot ni Sujang. Nagmadali siyang pumunta sa exam room upang pigilan ang lahat, ngunit sa pagkakataong iyon ay nakalaya na si Inspector Andrew at agad siyang hinarang. Pagkatapos, inanyayahan ni Inspector Andrew ang lahat na panoorin ang isang presentasyon sa malaking screen. Si Miss Emmeline ang nagsilbing host. Ipinakita niya ang pagkakaiba ng resulta ni Sujang sa lumang exam at sa bagong exam. Sa lumang exam, perpekto ang score ni Sujang. Ngunit nang palitan at paghalu-haluin ang mga tanong, bumagsak ng husto ang kanyang marka. Malinaw na ipinakita nito na umaasa lamang siya sa leaked answers at hindi sa tunay na kaalaman. Kasunod nito, ipinakita rin nila ang video at audio recording ng lihim na usapan nina Teacher Soto at Sujang. Sa harap ng lahat, tuluyang nabunyag ang kanilang pandaraya. Samantala, si Robert ay kinuwestiyon ng ilang kongresista. Inakusahan nila siyang ginagamit ang kanyang posisyon para sa personal na paghihiganti. Maging ang nakaraan ni Inspector Andrew ay muling hinukay, kabilang ang insidente kung saan sinubukan nitong habulin ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang minamahal na si Teacher Choi. Nanatiling kalmado si Robert sa gitna ng lahat ng akusasyon. Hinayaan lamang niyang magsalita ang kanyang mga kalaban. Nang dumating ang tamang sandali, isa-isa niyang inilantad ang mga iskandalo ni Teacher Soto. Inisa-isa niya ang mga kaso ng pag-leak ng exam questions, pananakit sa mga estudyante, at pakikipagsabuatan sa mga makapangyarihang tao upang bumili at magbenta ng mga posisyon sa edukasyon. Pagkatapos, inilabas pa ni Robert ang listahan ng mga magulang na nakipagsabuatan kay Teacher Soto upang bilhin ang mga marka ng kanilang mga anak. Puno ito ng mayayaman at maimpluwensyang tao. Dahil dito, maging ang mga kongresistang kanina lamang ay maingay sa pag-atake sa kanya ay biglang natahimik. Ayon kay Robert, matagal nang nabubulok ang sistema ng edukasyon. Ang mga taong tulad ni Teacher Soto ay parang bulok na mansanas na sumisira sa buong basket. Samantala, ang mga gurong tulad ni Miss Jung at Mr. Ko ay naging mga biktima lamang ng sistemang iyon. Ipinaliwanag niya na maaaring magkamali ang mga estudyante dahil bata pa sila. Responsibilidad ng mga guro na gabayan sila pabalik sa tamang landas. Ngunit kapag ang mismong guro ang nalunod sa kasakiman, pera, at kapangyarihan, nawawala ang pag-asa ng buong sistema. Iyon ang dahilan kung bakit umiiral ang Education Protection Agency upang alisin ang mga taong sumisira sa edukasyon at protektahan ang mga tunay na biktima. Lahat ng sangkot sa bentahan ng exam at manipulasyon ng mga marka ay isinailalim sa masusing investigasyon. Pinagbawalan silang umalis ng bansa habang nagpapatuloy ang kaso. Matapos ang lahat, naghanda ng umalis sina Inspector Andrew, Miss Emmeline, at Mr. Smith.
Bago sila makaalis, tumakbo si Alex papunta sa kanila at taos-pusong nagpasalamat. Masaya ang tatlo dahil nailigtas nila ang isang mabuting estudyante. Umaasa silang magiging mabuting tao si Alex sa hinaharap at hindi sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Kalaunan, tuluyang inaresto si Teacher Soto. Dahil wala na siyang mawawala, naging mas mapanganib pa siya kaysa dati. Dinala siya ni Inspector Andrew upang makita si Honey. Nais niyang makita mismo ni Teacher Soto ang pinsalang idinulot ng kanyang mga manipulasyon sa buhay ng isang bata. Totoong may pagkakamali si Honey at kailangan niya itong pagbayaran, ngunit malinaw ring isa siya sa mga naging biktima ng maling impluensya ng matatanda sa paligid niya. Ang susunod na misyon ng Education Protection Agency ay sa isang elementary school. Doon nagtuturo si Miss Song, isang gurong matagal nang nakararanas ng matinding pressure sa trabaho. Dahil sa sobrang stress, nagkaroon siya ng depresyon. Sa araw na yon, maingat niyang pinalamutyan ang kanyang classroom. Gusto niyang iwan ang huling alaalang iyon para sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ina at nag-iwan ng suicide note. Balak niyang tapusin ang kanyang buhay sa loob ng silid-aralan. Sa kabutihang palad, dumating si Miss Emalin sa tamang oras at nailigtas siya bago pa mahuli ang lahat. Ipinasailalim agad ni Miss Emalin si Miss Song sa psychological evaluation. Lumabas sa resulta na hindi matatag ang kanyang mental na kalagayan at kailangan niya ng agarang pahinga at paggamot. Matapos ang klase, kinausap ni Miss Emalin si Miss Song at ipinaalam na pansamantala muna siyang masususpinde sa pagtuturo. May ilang kasamahan ang tumutol dito, ngunit si Miss Song mismo ay tila nakahinga ng maluwag matapos marinig ang desisyon. Nagtaka si Miss Emalin kung ano ang naging dahilan ng matinding paghihirap ni Miss Song. Nang mag-imbestiga sila, nalaman nilang ang mismong ina nito ang humingi ng tulong sa Education Protection Agency matapos mabasa ang diary ng kanyang anak at makita ang mga paghihirap na pinagdaraanan nito. Pinayuhan ni Miss Emalin si Miss Song na magpahinga muna at unahin ang kanyang kalusugan. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin mapakali si Miss Song dahil nag-aalala siya para sa kanyang mga estudyante. Ngumiti si Miss Emalin at tiniyak sa kanya na may papalit na guro na mag-aalaga sa mga bata. Nag-alala si Miss Song na baka ma-pressure rin ang bagong guro tulad ng nangyari sa kanya. Ngunit sinabi ni Miss Emalin na hindi siya dapat mag-alala dahil kakaiba ang taong papalit. Ang bagong guro ay walang iba kundi si Inspector Andrew. Sa unang araw niya bilang guro ng elementarya, sinubukan pa niyang magsuot ng masayang damit upang hindi matakot ang mga bata. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa silid-aralan, agad na siyang napahawak sa ulo. Walang gustong makinig. Kahit anong saway, paliwanag, o pagbabanta ng parusa ang gawin niya, tila walang epekto sa mga bata. Doon niya napagtanto kung gaano kahirap maging guro sa elementarya. Hindi nagtagal, para na siyang isang full-time nanny. Isa-isang nagpapasama sa banyo ang mga bata, at kahit pagod na siya, mahaba pa rin ang pila ng naghihintay ng kanilang turn. Pagsapit ng tanghalian, halos hindi na magkandaw-gaga si Inspector Andrew. Siya mismo ang namamahagi ng pagkain sa mga bata at walang tigil sa pagtakbo sa loob ng paaralan. Buong araw siyang nagtrabaho na parang makina at halos wala ng oras para sa sarili. Sinubukan pa niyang kumain ng isang cookie para lamang may laman ang kanyang tiyan, ngunit hindi man lang niya yon natapos ng maayos. Maya-maya, lumapit ang isang maliit na batang babae at nagpasuyo na gawan siya ng origami na palaka. Bahagyang nainis si Inspector Andrew, ngunit nang magtampo at umiyak ang bata, wala siyang nagawa kundi tupiin ang isang napakagandang origami frog para rito. Nang makita ng ibang mga bata ang bagong laruan ng kanilang kaklase, nagsimula na rin silang humingi ng kani-kanilang origami. Sa huli, kaawa-awa ang mga kamay ni Inspector Andrew. Sa sobrang dami ng kanyang tinuping palaka, halos mangalay ang kanyang mga braso buong araw. Kinagabihan, umuwi siyang pagod at gusto na lamang matulog. Hindi niya akalaing ganoon kahirap maging guro sa elementarya. Bago matulog, binasa niya ang diary ni Miss Song. Doon niya nalaman kung gaano kasipag ang guro noong una siyang magsimulang magturo. Pinaghandaan nito ng mabuti ang bawat leksyon at itinuring ang mga estudyante na parang sarili niyang pamilya. Isa sa mga estudyante nito ay isang batang lalaki na nagngangalang Sokjin. Tahimik ito at halos hindi nakikisalamuha sa iba. Kapag tinatawag sa klase, madalas ay wala itong reaksyon. Ngunit sa halip na pagalitan siya, mahinahon siyang tinutulungan ni Miss Song. Sa kasamaang palad, iba ang naging tingin dito ng ina ni Sokjin. Inakala nitong pinapahiya ng guro ang kanyang anak at pinaparamdam dito na mababa ang kanyang kakayahan. Matapos idagdag si Miss Song sa social media, halos araw-araw na siyang ginugulo ng ina ni Sokjin. Ano man ang gawin ng guro ay hindi nito nagugustuhan. Unti-unting naging mapanakit at mapang-insulto ang mga mensahe nito. Sa una ay pinili na lamang ni Miss Song na magtiis upang maiwasan ang gulo. Ngunit isang araw, habang kumakain siya kasama ang kanyang mga kaibigan at nag-post ng litrato online, nakita yon ng ina ni Sokjin. Agad siyang pinagmumura nito. Ayon sa babae, ginagamit umano ni Miss Song ang perang ibinabayad ng mga magulang para magpakasaya. Dahil labis siyang nasaktan sa paratang na yon, nagsumbong si Miss Song sa principal. Ngunit sa halip na tulungan siya, pinayuhan lamang siyang burahin ang kanyang social media account upang maiwasan ang gulo. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin niyang sinikap na tulungan ang kanyang mga estudyante. Gumawa siya ng iba't ibang aktibidad upang matutong makisalamuha si Sokjin sa kanyang mga kaklase. Dahil sa kanyang pagsisikap, naging mas masayahin at mas aktibo si Sokjin. Ngunit isang araw habang naglalaro ng bola sa gym, nagbanggaan sina Sokjin at Namjoon. Hindi malinaw kung paano nagsimula ang alitan, ngunit biglang naging marahas si Sokjin.
Binato niya ng iba't ibang bagay si Namjoon hanggang sa masugatan ito at mamaga ang mukha. Dahil dito, ipinatawag sa paaralan ang mga magulang ng dalawang bata. Ang ina ni Namjoon ay isang mahinahon at mabait na babae. Kahit nasaktan ng kanyang anak, hindi niya sinisi si Miss Song o si Seokjin. Para sa kanya, normal lamang na minsan ay magkasakitan ang mga bata habang naglalaro. Ngunit kabaligtaran nito ang naging reaksyon ng ina ni Seokjin. Nang malaman niyang pinasabi ng guro sa kanyang anak na humingi ng tawad, agad siyang nagalit. Naniniwala siyang hindi kailanman nagkakamali ang kanyang anak. Dahil dito, nauwi sa pagtatalo ang dalawang magulang at kinailangang magsagawa ng hearing ang paaralan upang maresolba ang usapin. Kalaunan, ipinatawag ng ina ni Seokjin si Miss Song sa isang coffee shop. Doon ay pinilit niyang papanigan siya ng guro at ang kanyang anak. Para bang umiikot ang buong mundo para lamang sa kanila. Ngunit tumanggi si Miss Song. Sinabi niyang ang tanging gagawin niya ay sabihin ang buong katotohanan. Hindi iyon nagustuhan ng babae. Mula noon, hinanap nito ang personal na numero ni Miss Song at araw-araw siyang tinatawagan at time-text upang takutin. Kapag hindi agad sumagot ang guro, nagsisimula itong magmura at magbanta. Araw-araw at gabi-gabi niyang dinanas ang panghaharas na iyon. Dahil dito, unti-unting bumagsak ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Nagkaroon siya ng insomnia, pumayat ng husto, at nawalan ng sigla sa pagtuturo. Tuwing maririnig niya ang tunog ng telepono, kinakabahan siya na para bang may humahabol sa kanya. Nang lumabas ang resulta ng hearing, napatunayang si Seokjin ang nagsimula ng gulo. Ngunit hindi iyon matanggap ng kanyang ina. Sinundan pa nito si Miss Song hanggang sa kanyang bahay at personal na hinarap ang guro. Ayaw ni Miss Song na madamay ang kanyang sariling ina, kaya palihim siyang lumabas upang makipag-usap dito. Ngunit hindi nakinig ang babae. Inakusahan pa niya si Miss Song na tumanggap ng suhol mula sa pamilya ni Namjoon. Anuman ang paliwanag ng guro ay hindi nito pinaniwalaan. Sa huli, nagbanta pa itong ipapunta ang asawa nito sa paaralan upang harapin si Miss Song. At iyon nga ang nangyari. Kinabukasan, dumating ang ama ni Seokjin sa paaralan. Agad itong sumigaw at agresibong itinulak si Miss Song hanggang muntik na itong matumba. Pagkatapos, kinalagkad nito ang bata palabas ng silid-aralan. Dahil sa eksenang iyon, natakot ng husto ang ibang mga bata at napaiyak. Si Miss Song na lamang ang nagpakalma sa kanila. Sa kabila ng lahat, nais lamang ni Miss Song na gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Ngunit para sa pamilya ni Seokjin, tila hindi sapat ang anumang gawin niya. Kalaunan, nagsampa pa sila ng kaso laban sa kanya at inakusahan siyang nang-aabuso ng bata. Layunin nilang mapaalis siya sa propesyon. Dahil dito, araw-araw na kailangang magbigay ng pahayag si Miss Song sa pulisya matapos ang nakakapagod na araw sa paaralan. Habang hindi pa tapos ang investigasyon, muli na namang kumilos ang ina ni Seokjin. Binaluktot nito ang buong kwento at ipinost online upang siraan si Miss Song. Maraming tao ang agad naniwala kahit hindi nila alam ang buong katotohanan. Tinawag nila si Miss Song na isang halimaw at masamang guro. Daan-daang tawag ang natanggap niya araw-araw hanggang sa mapilitan siyang patayin ang kanyang cellphone. Nang kumalat ang mga chismis, natakot din ang ibang mga magulang. Hindi nila pinapasok ang kanilang mga anak sa paaralan upang pilitin ang administrasyon na tanggalin si Miss Song. Nabasa ni Inspector Andrew ang lahat ng pinagdaanan ni Miss Song sa kanyang diary at lubos niya itong naunawaan. Naramdaman niya ang sakit, pagod at kawalan ng katarungang dinanas nito. Dahil dito, nangako siyang pananagutin ang mga magulang na responsable sa kanyang paghihirap. Kinabukasan, pumasok si Inspector Andrew sa klase na may dalang sipol. Dahil dito, naging mas disiplinado ang mga bata. Pinasagot niya ang mga ito sa pisara at nag-upload ng mga video ng kanilang mga aktibidad sa class group. Nang makita yon ng ina ni Seokjin, agad siyang nagalit. Kinabukasan, sumugod siya sa paaralan upang kumprontahin si Inspector Andrew. Ngunit bago pa man siya makapagsimula ng gulo, gumamit ng simpleng diskarte si Inspector Andrew at napahiya siya sa mismong harap ng silid-aralan. Doon niya nakilala ang babaeng matagal nang nagpapahirap kay Miss Song. Ito pala ang maalamat na problemadong magulang na walang ibang ginawa kundi manggulo. Ngunit sa halip na makipagtalo, ngumiti lamang si Inspector Andrew. Paulit-ulit niyang pinuri si Seokjin dahil sa pagiging matalino nito na labis namang ikinatuwa ng kanyang ina. Pagkatapos, isa-isa niyang ibinalik sa babae ang lahat ng parehong taktika at panggigipit na dati nitong ginawa kay Miss Song. Dahil sa ilang araw na walang tigil na panghaharas sa pamamagitan ng mga tawag at mensahe, nawalan ng tulog at gana sa pagkain si Mrs. Wu. Kinabukasan, galit na galit siyang sumugod sa paaralan upang kumprontahin si Inspector Andrew. Bago siya umalis, nagbanta pa siyang galit na galit ang kanyang asawa. Nagkunwaring takot na takot si Inspector Andrew. Nagmadali siyang hanapin si Mr. Wu upang humingi ng tawad. Lumuhod pa siya at nagmakaawang huwag siyang saktan tulad ng ginawa nito kay Miss Song. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, aksidenteng nahila niya pababa ang pantalon ng lalaki. Dahil napahiya sa harap ng ibang tao, nagalit ng husto si Mr. Wu at sinubukang sugurin si Inspector Andrew. Ngunit muli siyang napigilan at napahiya. Pag-uwi niya, ibinuhos niya ang lahat ng galit sa kanyang asawa. Nag-away ng matindi ang mag-asawa nang hindi iniisip kung paano maapektuhan ang kanilang anak. Kinabukasan, nagtungo si Mrs. Wu sa principal upang hilingin tanggalin sa trabaho si Inspector Andrew. Ngunit hindi siya pinagbigyan. Ipinaalala ng principal na kung mahalaga sa kanya ang kanyang anak na si Seokjin, mahalaga rin sa ibang magulang ang kanilang mga anak na naging guro. Sinabihan niya si Mrs. Wu na tigilan ang pang-aapi sa ibang tao para lamang maprotektahan ang imahe ng sarili niyang anak.
Hindi alam ni Mrs. Wu na matagal nang nakausap ni Inspector Andrew ang principal at naipaliwanag na rito ang buong sitwasyon. Galit na galit siyang umuwi at kinaladkad si Seokjin pauwi. Pagkatapos, nagsimula siyang magtipo ng ibang mga magulang upang siraan at ipatanggal si Inspector Andrew. Ngunit nahulaan na ni Inspector Andrew ang kanyang susunod na hakbang. Maaga siyang dumating at inabangan si Mrs. Wu. Pagkakita pa lamang sa kanya, inabot niya agad ang isang complaint form. Sa pagkakataong ito, si Mrs. Wu naman ang kanyang inireklamo dahil sa panghaharas at pang-aabuso sa bata. Pamilyar na pamilyar ang paraang iyon. Iyon mismo ang ginamit ni Mrs. Wu noon laban kay Miss Song. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang balita. Maraming tao ang nagsimulang umiwas kay Mrs. Wu matapos marinig na matagal niyang pinahirapan si Miss Song hanggang sa magkaroon ito ng depresyon at matinding stress. Samantala, namimiss ni Seokjin ang kanyang guro. Kaya isang araw, ginamit niya ang cellphone ng kanyang ina upang tawagan si Miss Song. Nang marinig iyon, agad na bumalik si Miss Song sa paaralan. Habang papunta siya roon, nakita siya ni Mrs. Wu at galit na hinabol gamit ang kanyang sasakyan, walang pakialam sa panganib na maaaring idulot nito. Sa labas ng gate ng paaralan, hinarang siya ni Inspector Andrew. Nagbanta si Mrs. Wu na mayroon siyang kamag-anak na nagtatrabaho sa Education Protection Agency at ipapakulong niya sina Inspector Andrew at Miss Song. Ngunit mumiti lamang si Inspector Andrew. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang identification badge at ipinakilala ang sarili bilang Inspector ng Education Protection Agency. Lalo lamang siyang natuwa nang malaman niyang siya mismo ang hahawak sa kaso ng babae. Pagkatapos nito, dinala niya si Mrs. Wu sa silid-aralan. Sa loob, masayang nakikipaglaro si Miss Song kay Seokjin. Humingi ng tawad ang bata dahil sa lahat ng problemang idinulot ng kanyang ina at sa pagod na dinanas ng guro dahil dito. Napakalinis ng puso ng bata kaya hindi nagawang magalit ni Miss Song sa kanya. Ipinaalala ni Inspector Andrew kay Mrs. Wu na dapat siyang matutong magtiwala sa kanyang anak at sa guro nito. Kahit bata pa si Seokjin, sapat na ang kanyang pag-unawa upang malaman kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa wakas, dumating rin ang hustisya. Isinailalim sa paglilitis si Mrs. Wu dahil sa kanyang mga ginawa. Ipinaliwanag ng hukom na ang patuloy na mental at emosyonal na panghaharas sa isang guro ay maaaring magresulta sa mabigat na parusa, kabilang ang pagkakakulong at malaking multa. Pagkatapos nito, nagsagawa ng press conference si Robert. Inanunsyo niya na simula ngayon, lahat ng kaso ng child abuse at mga reklamo laban sa mga guro ay imbestigahan ng Education Protection Agency bago magkaroon ng anumang aksyon. Ipinaliwanag niya na tungkulin ng Department of Education na protektahan hindi lamang ang mga estudyante kundi pati ang mga inosenteng guro laban sa maling paratang. Kasabay nito, nagbigay rin siya ng paghingi ng tawad sa lahat ng gurong hindi nabigyan ng hustisya noong wala pa ang Education Protection Agency. Kinagabihan, muling binasa ni Inspector Andrew ang diary ni Teacher Choi. Marami roong nakasulat tungkol sa estudyanteng kalaunan ay naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Muli siyang nalunod sa mga alaala. Sa lahat ng taong dumaan sa kanyang buhay, si Teacher Choi lamang ang piniling manatili sa kanyang tabi sa pinakamadilim niyang panahon. Habang tahimik siyang nakaupo at nakatingin sa kanilang mga lumang larawan, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, bumungad si Robert. Pagpasok pa lamang nito sa bahay, agad siyang nagreklamo kung bakit napakadilim ng paligid at isa-isang binuksan ang lahat ng ilaw. Ayon sa kanya, habang mas nag-iisa ang isang tao, mas kailangan nitong panatilihing maliwanag ang bahay. Nagdala rin siya ng isang malaking garapon ng kimchi at inutusan si Inspector Andrew na ilagay agad iyon sa refrigerator. Nang makita ang dami ng dala niya, napailing na lamang si Inspector Andrew at sinabing hindi niya iyon mauubos mag-isa. Habang nag-uusap sila, napansin ni Robert ang mga larawan ni na Inspector Andrew at Teacher Choi. Marahan niya itong pinaalalahanan na kapag hinayaan niyang kontrolin ng emosyon ang kanyang mga kilos, maaari siyang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Upang mabawasan ang bigat ng usapan, inilipat niya ang paksa sa pagkain. Sa kasamaang palad, walang laman ang kusina maliban sa ilang kahon ng instant rice. Habang nanonood si Inspector Andrew ng balita tungkol sa tumataas na approval ratings ni Robert, marami pa ring tao ang naniniwalang ang Education Protection Agency ay ginawa lamang para sa personal na paghihiganti. Samantala, sina Mr. Smith at Miss Emmeline ay nasa sasakyan at kumakain ng cup noodles. Inalok sila ni Inspector Andrew na lumabas upang kumain ng maayos, ngunit tumanggi sila. Hindi nagtagal, may napansin silang grupo ng mga kabataang kahina-hinala ang kilos. Mukhang naghahanap ang mga ito ng sasakyang maaaring nakawin. Tatawag na sana ng pulis si Mr. Smith, ngunit pinigilan siya ni Inspector Andrew. Bumaba silang dalawa upang tingnan ang sitwasyon. Doon nila nakita ang isang grupo ng mga estudyanteng pilit na isinasakay ang isang babae sa kanilang sasakyan. Hindi na nagdalawang isip si Inspector Andrew at agad siyang sumugod upang pigilan ang mga ito. Sa halip na tumigil, pinaharurot ng mga estudyante ang sasakyan upang makatakas. Ngunit mas matigas ang ulo ni Inspector Andrew kaysa sa inaasahan nila. Kumapit siya sa sasakyan habang umaandar ito, dahilan upang mataranta ang mga estudyante. Samantala, sinubukan ni Emmeline na kausapin ang isa pang estudyanteng umaalalay sa isang babaeng mukhang lasing. Nang ipakilala niya ang sarili bilang inspektor ng Education Protection Agency, hindi man lamang natakot ang binata at tinawanan pa siya. Ilang sandali pa, bumalik ang sasakyan at muling nagtangkang tumakas kasama ang iba pang estudyante. Agad na sumakay si Inspector Andrew sa kanyang sasakyan at nagsimula ang isang matinding habulan. Humarurot ang mga estudyante sa kalsada at nagmaneho ng sobrang delikado.
Nang makalapit si Inspector Andrew, nagpaputok pa sila ng fireworks patungo sa kanyang sasakyan. Sa kabila ng lahat ng panganib, nanatili siyang kalmado at hindi sila tinantanan. Natapos lamang ang habulan nang dumating si Miss Emmeline sa tamang oras at maghagis ng bisikleta sa daraanan ng sasakyan, dahilan upang tuluyan itong huminto. Pagdating sa himpilan ng pulisya, saka lamang nalaman ang nakakagulat na katotohanan. Ang mga estudyanteng sangkot sa insidente ay pawang 14 na taong gulang pa lamang. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang makumpirmang ang babaeng kasama nila ay nakainom ng 3 bote ng alak. Ngunit nang tanungin ni Miss Emmeline kung binubuli ba siya, parehong iginiit ng babae at ng mga estudyante na magkakaibigan lamang sila. Kahit isa-isang inilista ng pulis ang kanilang mga paglabag, mula sa pagnanakaw hanggang sa pagmamaneho kahit menor de edad, tinawanan lamang sila ng mga bata dahil alam nilang masyado pa silang bata upang makulong. Nang dumating ang kanilang homeroom teacher upang sunduin sila, ganoon pa rin ang kanilang walang pakialam na ugali. Patuloy lamang na humihingi ng tawad ang guro dahil hindi na niya makontrol ang kanyang mga estudyante. Alam ni Inspector Andrew na hindi ang guro ang tunay na problema. Matapos marinig ang ulat, hindi maintindihan ni Robert kung bakit nahihirapan sina Inspector Andrew at Emmeline na harapin ang mga batang iyon. Ngunit nang makita niya kung gaano sila kagulo, agad niyang inatasan ang dalawa na magsagawa ng mas malalim na investigasyon sa paaralan. Sa unang araw nila roon, nakita ni Inspector Andrew si Mina na ginugulo ng mga estudyanteng nagpapanggap na mga kaibigan niya. Agad niya itong pinigilan at pinabalik sa klase ang mga sangkot. Ngunit nang ipakilala niyang isa siyang inspektor, puro kawalang galang lamang ang kanyang natanggap. Samantala, sinubukan ni Emmeline na kausapin ang ibang mga estudyante tungkol sa bullying, ngunit sabay-sabay nila itong itinanggi. Walang sinuman ang nangahas magsabi ng totoo. Dahil may naramdaman siyang kahina-hinala, inutusan niya ang kanyang kasamahan na magsaliksik patungkol kay Juin. Habang nangangalap ng impormasyon, natuklasan nilang hindi talaga kabilang si Juin sa grupo ng mga pasaway. Ang nakapagtataka lamang ay bigla itong nawala matapos pumasok sa paaralan noong araw na yon. Dahil dito, naghinala si Emmeline na maaaring ikinulong siya sa kung saan. Matapos suriin ang ilang larawan at CCTV records, may napansin silang kahina-hinalang detalye malapit sa gymnasium. Agad silang nagtungo sa isang hiwalay na gusali sa likod ng paaralan. Dahil hindi nila mahanap ang susi, napilitan silang buksan ang kandado. Gaya ng kanilang hinala, natagpuan nila roon si Juan na nakakulong at walang makalabas. Matapos siyang dalhin sa infirmary, patuloy pa rin niyang itinanggi na siya ay binubuli. Ngunit mabilis na napansin ni Emmeline ang ilang kahina-hinalang bagay. Bagamat sinasabing umiinom siya ng alak, wala namang anumang palatandaan na siya ay lasing. Habang sinusuri ang kanyang bag, nakakita sila ng kakaibang gamot. Sinabi ni Juan na simpleng supplement lamang iyon. Ngunit nang alukin siya ni Emmeline na uminom mismo ng isa, agad siyang kinabahan. Doon nagsimulang lumabas ang katotohanan. Nagsimula ang lahat ng gusto ni Juan na pumayat. Sinamantala ng isang estudyanteng nagngangalang Dong ang kanyang insecurities at inalok siya ng mga pampapayat na gamot. Sa una ay libre lamang ang mga ito, ngunit kalaunan ay naging dependent siya rito at napilitang magbayad ng malaking halaga upang makakuha pa. Nang maubusan siya ng pera, napilitan siyang magtrabaho para sa grupo ni Dong kapalit ng mga gamot. Habang tumatagal, lumalala ang panggigipit at pambubugbog na kanyang nararanasan. Sa huli, nagpasya siyang magsumbong sa pulisya. Ngunit dahil kulang ang ebidensya at menor de edad pa ang mga sangkot, mabilis ding nakalaya ang mga estudyante. Pagbalik nila sa paaralan, agad silang naghiganti kay Juan sa pamamagitan ng matinding pambubugbog at pagkulong sa kanya sa isang abandonadong silid habang binabaliwala ang kanyang paghingi ng tulong. Matapos marinig ang buong kwento, labis na nalungkot si Emmeline. Tinanong niya si Juan kung handa ba itong panindigan ang lahat ng sinabi niya, ngunit isang mahina at mapait na ngiti lamang ang kanyang isinagot. Para kay Juan, nawalan na ng saysay ang hustisya. Sa tuwing iniisip niyang nakatakas na siya sa impyerno, bumabalik lamang ang grupo ni Dong upang pahirapan siya muli. Dahil hindi pa sapat ang edad ng mga ito upang managot sa batas, siya ang patuloy na nagiging biktima. Sa kanyang isip, tanging pagkawala na lamang sa mundong ito ang makapagpapalaya sa kanya. Samantala, sumasakit ang ulo ni Inspector Andrew habang binabasa ang mga ulat tungkol sa mga pasaway na estudyante nang biglang pumasok si Emmeline. Halatang galit ito, dahilan upang magulat ang lahat sa silid. Ikinuwento niya ang lahat ng natuklasan niya, ang bullying, bentahan ng iligal na gamot, at ang sapilitang pagsali ng mga inosenteng estudyante sa grupo ni Dong. Ngunit kahit nahaharap sa mabibigat na paratang, nanatiling mayabang ang grupo ni Dong. Alam nilang hindi pa sila sapat ang edad upang makulong kaya wala silang kinatatakutan. Ipinagyabang pa nilang ipagpapatuloy nila ang kanilang ginagawa hanggat hindi pa sila maaaring managot bilang mga kriminal. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali sila. Hindi nagtagal, hinuli sila nina Inspector Andrew at Emmeline at isinakay sa isang sasakyan. Dinala sila sa isang lugar na hindi nila kilala. Pagbukas ng malalaking bakal na pintuan, napagtanto nilang nasa harap sila ng isang juvenile detention center. Bagamat nag-aalala ang administrador tungkol sa legalidad ng hakbang na ito, iginiit ni Robert na kung walang magtuturo ng leksyon sa mga batang iyon, mas marami pang magiging biktima sa hinaharap. Pagpasok nila sa pasilidad, agad silang sumailalim sa mahigpit na proseso na parang nasa military camp. Kinumpiska ang kanilang mga gamit, ginupit ng maikli ang kanilang buhok, at nawala ang lahat ng kanilang pribilehyo sa loob lamang ng ilang minuto. Habang dinadala sila sa kanilang mga silid, nagsisigawan ang ibang mga nakakulong nang makitang may mga bagong dating. Gayunpaman, nanatiling matigas ang ulo ng grupo ni Dong at pinagtatawanan pa ang mga nakatingin sa kanila.
Pagdating nila sa kanilang silid, ipinakilala si Emmeline bilang taong magtuturo sa kanila ng disiplina at tamang pag-ugali. Ngunit mabilis nilang natuklasan na hindi karaniwan ang paraan ng kanyang pagtuturo. Mula noon, tuwing tumatanggi silang mag-aral o sumunod sa mga patakaran, nagiging bangungot para sa kanila ang pangalan ni Emmeline. Ang pagtayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw, mahabang pagtakbo, at walang tigil na paglilinis ay naging bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Pagsapit ng oras ng pagkain, muli silang naging sentro ng atensyon. Inanunsyo ni Inspector Andrew na dapat unahin ang mga menor de edad sa pila. Dahil dito, sa ilalim ng masamang tingin ng ibang mga nakakulong, itinulak ang grupo ni Dong sa unahan. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Lahat ng sausage sa cafeteria ay inilagay sa kanilang mga tray, habang ang iba ay naiwan na may kimchi at gulay lamang. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng matinding tensyon sa buong cafeteria, na para bang anumang oras ay sasabog ang sitwasyon. Pagkatapos kumain, mabilis na ibinalik sa realidad ang grupo nang atasan silang maghugas ng napakaraming mamantikang pinggan. Dahil sa hirap ng kanilang kalagayan, nagsimula silang mag-isip ng paraan upang mapilit ang mga otoridad na palayain sila sa pamamagitan ng kanilang mga magulang. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang labor supervisor na may dala na namang panibagong tambak ng mga pinggan. Kaswal pa niya silang sinabuyan ng tubig, dahilan upang agad na sumiklab ang tensyon. Mabuti na lamang at dumating ang inspektor bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Sa disciplinary room, ikinuwento ni Andrew sa grupo ang nakaraan ng labor supervisor. Dati itong biktima ng matinding bullying sa paaralan at kalaunan ay pinatay ang mga taong nang api sa kanya. Ang kwentong iyon ang unang nagdulot ng tunay na takot sa mga estudyante habang bumabalik sila sa kanilang trabaho. Nang muling dumating ang labor supervisor na may panibagong mga pinggan, wala nang nangahas sumagot o magreklamo. Hindi nagtagal, nagkaroon ng kaguluhan sa buong pasilidad dahil may nawawalang tinidor. Dahil maaari itong gamitin bilang sandata, isa-isang hinalughog ang lahat ng bilanggo. Agad na itinuro ni Jiang ang labor supervisor bilang may kagagawa nito. Ngunit nang siyasatin ang lahat, walang nakitang tinidor saan man. Pagkaalis ng inspektor, idiniin ng labor supervisor si Jiang sa pader at malamig na nagbabala. Sinabi nitong wala na siyang kinatatakutan dahil nagawa na niya ang pinakamabigat na krimen at kaya niyang patayin si Jiang anumang oras. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jiang ang takot at kawalan ng magawa na dati niyang ipinaparana sa kanyang mga biktima. Mabuti na lamang at dumating si Andrew bago pa lumala ang sitwasyon. Samantala, sa labas ng detention center, nagtipon ang mga magulang ng mga estudyante upang magprotesta. Nang lumitaw ang kotse ni Robert, agad nila itong pinalibutan at paulit-ulit na tinanong kung bakit inilagay sa detention ang kanilang mga anak. Kalmadong sumagot si Robert na naroon sila dahil gumawa sila ng krimen. Nang igiit ng mga magulang na dapat muna silang kinonsulta, tinanong lamang niya kung mayroon bang magulang na kusang papayag na dalhin sa detention center ang sariling anak. Nagpatuloy ang pagtatalo hanggang sa inanunsyo niyang makikita nila ang kanilang mga anak kinabukasan. Mabilis na naging eksena ng iyakan at panaghoy ang meeting. Patuloy na humihingi ng tawad ang mga magulang para sa kanilang mga anak at hinihingi ang pagpapalaya sa kanila. Sinabi nilang padalos-dalos lamang ang kanilang mga anak. Ngunit nang ilabas ni Andrew ang mga tabletang ibinenta ng mga estudyante sa kanilang mga kaibigan, nagsimulang lumabas ang katotohanan. Upang patunayan kung gaano iyon kapanganib, pinilit niya si Jiang na tikman ang isa. Sa loob lamang ng ilang sandali, marahas itong nagsuka. Sa wakas, nalaman ng mga magulang na hindi lang pala nang bubuli ng kaklase ang kanilang mga anak, kundi sangkot din sila sa droga. Kahit ganoon, marami pa rin ang matigas na ipinagtanggol ang kanilang mga anak. Ipinahayag ni Robert na kung nabigo ang pamilya at paaralan na turuan sila, ang Education Protection Agency ang gagawa nito. Ang pagpapalaya sa kanila ay hindi nakadepende sa mga magulang kundi sa biktima. Sa sandaling iyon, pumasok si Juan. Tahasan niyang tinanggihan na patawarin sila. Para sa kanya, ang paaralan ay tunay na impyerno. Ang ginawa ng grupo ni Jiang ay lumampas na ng husto sa hangganan ng isang kabataang kalokohan. Sa matinding galit, sumugod pa si Jiang upang atakihin siya, ngunit agad siyang napigilan. Sa huli, inihatid pabalik sa detention center ang buong grupo. Sa pagkakataong ito, wala nang tumatawa. Sa likod ng nagsasarang pintuang bakal, malinaw ang takot sa bawat mukha. Noon lamang nagsimulang lumabas ang unang mga paghingi ng tawad kay Juan. Pagkatapos, pinuntahan ni Andrew ang labor supervisor upang pasalamatan siya sa pakikipagtulungan sa plano. Bilang kapalit, binigyan niya ito ng isang lata ng soda. Labis na naantig ang lalaki sa maliit na regalong iyon. Para sa kanya, tumulong siya sa pagkakataong ito dahil ayaw niyang may sinumang maging tulad niya noon. Ngunit nang tila tapos na ang lahat, may isa pang insidenteng nangyari. Isang misteryosong bilanggo ang lumapit kay Jiang at binanggit ang isang boss sa likod ng drug ring. Hinihingi ng taong iyon na manatiling lihim ang lahat. Bago pa maintindihan ni Jiang ang nangyayari, isang kutsilyo ang diretsong isinaksak sa kanyang tiyan sa harap ng lahat. Mabilis na nakontrol ng mga inspektor ang gulo sa detention center. Ang mga bilanggo na sangkot ay hiwa-hiwalay na dinala para sa investigasyon. Agad na tinanong ni Andrew ang kalagayan ng biktima at sinabing medyo malalim ang saksak sa tiyan, ngunit mabuti na lamang at buhay pa siya. Hiniling niya na matapos imbestigahan ang salarin ay agad siyang i-report sa kanya. Ngunit bago dalhin palayo ang suspect, bigla itong lumingon. Binanggit niya si Teacher Choi, pagkatapos ay lumuhod at humagulgol habang paulit-ulit na nagpapahayag ng pagsisisi sa kanyang ginawa at sinasabing dadalhin niya ang pagsisising iyon habang buhay. Habang pabalik, biglang tinanong ni Robert si Andrew kung Buddhist ba siya. Hindi alam ni Andrew kung paano sasagot.
Tuwing nababanggit ang pangalan ni Teacher Choi, ang emosyon sa kanyang puso ay parang bombang naghihintay sumabog. Gayunpaman, pinuri pa rin siya ni Robert sa pagpili ng tama sa pagitan ng dalawang landas. Sa isang panig ay ang alaala ni Teacher Choi, at sa kabilang panig ay ang kanyang tungkulin bilang inspektor ng Education Protection Agency. Sa meeting ng ahensya, nag-report sina Jonas at Andrew tungkol sa pagpasok ng droga sa mga paaralan. Pareho nilang iminungkahi ang pagpapalawak ng testing at mas mahigpit na kontrol sa mga grupong target ang mga estudyante. Inilagay rin nila sa priority list ang issue ng online gambling. Habang nagaganap ang meeting, may isang matandang lalaki na lumitaw sa labas at nagpumilit na makita si Robert. Agad niyang inilabas ang isang tambak na papeles at medical records. Sinabi niya na patuloy siyang nakakatanggap ng mga tawag mula sa mga gangster na naniningil ng utang ng kanyang anak na si Chayan. Noong una, akala niya ay nasa 200,000 won lamang ang utang nito, ngunit kalaunan ay nalaman niyang umabot na pala ito sa 85 milyong won. Matapos marinig ang buong kwento, nagpasya si Robert na tanggapin ang kaso. Upang mag-imbestiga, ipinadala si Jonas sa paaralan bilang undercover na bagong estudyante. Sa unang araw pa lamang, itinabi siya kay Hobie, isang estudyanteng sangkot sa gambling ring. Nang tanungin ng guro ang tungkol sa kinaroroonan ni Chayan, sabay-sabay na umiling ang buong klase na para bang wala silang alam. Ngunit pagka-uwi ng klase, agad na nagbago ang atmosfera. Halos lahat ng estudyante ay nakatutok sa kanilang mga phone at sumasali sa isang online betting game na katulad ng nilalaro noon ni Chayan. Sa meeting pagkatapos nito, iniulat ni Jonas na mahigit kalahati ng mga estudyante sa paaralan ay sangkot sa ganitong uri ng sugal. Sa likod ng mga larong mukhang walang panganib ay isang profesional na loan shark system. Maging ang mga batang siyam na taong gulang ay nahuhumaling dito. Ang utang ay hindi natatapos sa ilang milyong won kundi maaaring lumobo hanggang daan-daang milyon. Upang mas mapagmasdan ang sitwasyon, ipinagpatuloy ni Jonas ang pagganap bilang isang ordinaryong estudyante. Nang ipagyabang ni Hobie na nanalo siya ng malaking halaga at inanyayahan ang buong klase na kumain, sumama siya. Sa restaurant, lahat ay nakatutok sa kani-kanilang phone sa halip na mag-usap. Nang tanungin ni Jonas kung sugal ba ang ginagawa nila, tumawa lamang si Hobie at sinabing isa lamang itong paraan para kumita ng pera. Tinuruan pa niya si Jonas kung paano mag-sign up, maglagay ng referral code, at magsimulang tumaya. Ikinuwento ni Jonas kina Emmeline at Andrew ang lahat ng kanyang nalaman. Ipinaliwanag niya na may mga taong kusang lumalapit at nag-aanyaya sa iba na sumali. Kapag hindi ka nakilahok, madalas kang maiiwan o maihihiwalay sa grupo. Sinabi rin niya na ipinapakita ng sistema na parang madaling manalo kung naiintindihan mo ang probability at statistics. Inutusan siya ni Andrew na magpatuloy sa paglalaro at magkunwaring nananalo dahil lahat ng impormasyong makakalap niya ay makakatulong sa kanilang investigasyon. Sa simula, maayos ang takbo ng lahat. Sunod-sunod ang panalo ni Jonas at kumita pa siya ng kaunting pera. Ngunit gaya ng karaniwang nangyayari sa sugal, matapos ang sunod-sunod na panalo ay dumating ang mahabang serye ng pagkatalo. Sa loob lamang ng isang gabi, nawala ang lahat ng pera sa kanyang account. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan na may malalalim na earbags at mukhang ilang araw nang hindi natutulog. Nang marinig ni Hobie na natalo siya ng 1 milyong won, agad nitong itinuro ang diumano'y sikreto para hindi matalo. Ayon kay Hobie, tuwing matatalo ka, kailangan mo lamang doblehin ang iyong taya sa susunod na round. Ipinakilala rin niya ang isang loan service na may 3% interest kada araw. Kailangan lamang irehistro ang contact number ng magulang upang agad na makautang. Nang iulat ni Jonas ang impormasyong ito, mabilis na kinuwenta ni Andrew ang magiging epekto nito. Sa ganoong klase ng interes, maaaring dumoble ang utang sa loob lamang ng 1 buwan. Pagkatapos ng 100 araw, maaari itong umabot sa halos 20 milyong won. Kapag umabot ng 1 taon, magiging napakalaki at halos imposibleng bayaran ang halaga. Kahit nakakabahala ang sitwasyon, pabirong sinabi ni Andrew na ang malaking pagkatalo ni Jonas ay nangangahulugang matagumpay ang kanyang undercover mission. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Emmeline ng tawag mula sa lender. Tinanong siya ng tumatawag kung siya ba ang ina ni Jonas. Halos mawalan siya ng pasensya, ngunit agad niyang ginampanan ang kanyang papel matapos siyang bigyan ng senyas ni Andrew. Ipinaalam ng tumatawag na may utang si Jonas na 20 milyong won at patuloy itong lalaki kung hindi agad mababayaran. Pagkatapos ng tawag, napagpasyahan ng buong grupo na panahon na upang puntiryahin ang mismong sindikato sa likod ng operasyon. Agad nilang isinagawa ang plano. Pumasok si Jonas sa paaralan gaya ng dati habang palihim siyang sinusundan ni Emmeline. Ngunit habang nagbabantay, na-distract siya ng isang tindahan ng spicy rice cake sa gilid ng kalsada. Sinubukan niyang pigilan ang sarili ngunit tuluyang natukso ng pagkain. Sa ilang minutong ginugol niya sa pagbili ng merienda, nawala sa kanyang paningin si Jonas. Sa katunayan, si Jonas at ilan pang estudyante ay naisakay na noon sa isang kahina-hinalang sasakyan. Bago pa man masuri ang kanyang phone, mabilis niyang binura ang lahat ng impormasyong may kaugnayan sa bureau. Pagkatapos ay itinapon niya ang cellphone upang hindi ito magamit laban sa kanila. Pagdating sa destinasyon, ipinakita ng mga taong nasa likod ng loan at online gambling operation ang kanilang tunay na kulay. Ipinaliwanag nila na kung hindi kayang bayaran ng pamilya ang utang, kailangang magtrabaho ng mga bata upang mabayaran ito. Ang ilang estudyante ay pinilit na gumawa ng iligal na gawain, kabilang ang pagkuha ng pera at panlilinlang sa iba. Nang si Jonas na ang inutusang sumunod, mariin siyang tumanggi. Hindi niya kayang tanggapin ang ganoong gawain. Nawalan ng pasensya ang leader at binugbog pa ang isang taong napadaan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Samantala, nakita sa CCTV footage ang pagsakay ni Jonas sa sasakyan.
Agad na iniutos ni Robert na hanapin ang plaka at ilunsad ang rescue operation. Labis na sinisi ni Emmeline ang kanyang sarili. Naniniwala siyang kung hindi siya nagpabaya dahil sa pagkain, hindi sana napahamak si Jonas. Ngunit pinaalalahanan siya ni Andrew na ang pagkakamali ay maaari pang maitama. Ang tunay na kabiguan ay ang pagsuko. Dahil sa mga salitang iyon, nabawi ni Emmeline ang kanyang kumpiyansa at naghanda para sa nalalapit na operasyon. Samantala, dinala si Jonas sa pangunahing himpilan ng loan at online gambling syndicate. Punong-puno ang lugar ng mga estudyanteng pinilit magtrabaho para sa kanila. Ang araw-araw nilang gawain ay ang magpadala ng libu-libong mensahe upang makahikayat ng mga bagong biktima. Nang subukan ni Jonas na mag-iwan ng lihim na mensahe para sa tulong, agad siyang binalaan ni Chayan. Sinabi nito na mahigpit na minomonitor ang lahat ng computer screen at madaling mahuhuli ang anumang kahina-hinalang kilos. Sa kasamaang palad, narinig pa rin yon ng mga gwardiya. Makalipas ang ilang minuto, brutal na binugbog si Chayan sa harap ng lahat bilang babala. Nang makita ni Jonas ang nangyayari, siya mismo ang humarap upang iligtas si Chayan sa mas matinding pananakit. Dahil sa kanyang ginawa, napansin siya ng boss ng sindikato. Tinawag siya sa pribadong opisina at pinilit na patakbuhin ang kanilang sistema. Malamig din siyang binantaan na kung hindi siya susunod, magiging masama ang kahihinatnan. Sa kabilang panig, natigil ang investigasyon nina Andrew at Robert. Ang sasakyang nakita sa CCTV ay isang ghost car na walang maayos na record at imposibleng matunton. Nawala rin ang signal ng phone ni Jonas. Sa sandaling iyon, dinala ni Emmeline si Hobie sa bureau para sa questioning. Kahit takot na takot ito, iginiit niyang isa lamang siyang runner at hindi niya alam kung nasaan ang lungga. Habang sinusuri nila ang mga datos, may napansin si Emmeline na kakaibang serye ng mga character sa isang website na minsang binisita ni Jonas. Matapos itong i-decode, napagtanto ni na Andrew at Emmeline na isa pala itong Morse code signal na sadyang iniwan ni Jonas bilang palatandaan. Agad nilang pinangunahan ang rescue team patungo sa lokasyong itinuro ng mensahe. Ngunit pagdating nila roon, wala silang natagpuang tao. Habang nalilito ang lahat, may napansing kakaibang detalye si Andrew sa paligid. Matapos suriin ang lugar, natukoy niya ang tunay na kinaroroonan ng mga kriminal. Agad nilang binago ang direksyon ng operasyon. Pagdating sa target na lugar, agad na nakita ni Emmeline ang mga gwardiya. Nilapitan niya ang mga ito at paulit-ulit na tinanong kung nasaan si Jonas. Nang tanungin siya kung ano ang hitsura ng taong hinahanap niya, buong seryoso niyang inilarawan si Jonas bilang isang taong may kumikinang na mga mata, maliwanag ang aura, matangkad, at napakaguwapo. Lalong nalito ang mga gwardiya at inakala nilang babae ang hinahanap niya. Dahil dito, lalo siyang nainis. Itinali niya ang kanyang buhok at naghanda na pabagsakin ang lahat ng haharang sa kanya, kahit paulit-ulit siyang pinapakalma ni Andrew. Sa sandaling iyon, iisa lamang ang nasa isip niya, ang iligtas si Jonas. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay ligtas ding lumitaw si Jonas. Nang makita ni Emmeline si Jonas, agad siyang tumakbo papunta rito at sinuri siya mula ulo hanggang paa upang matiyak na hindi ito nasaktan. Habang sina Emmeline at Jonas ang namamahala sa pagliligtas sa mga biktima, si Andrew naman ay mag-isang humarap sa mga leader ng sindikato. Pag-akyat niya sa itaas, mabilis niyang pinabagsak ang lahat ng tauhang nagbabantay sa lugar. Sa loob lamang ng maikling panahon, nakahandusay na silang lahat sa sahig. Ngunit nagawa ng leader na makatakas papunta sa bubong at humanap ng sasakyang pagtatakbuhan. Para sa iba, maaaring iyon na ang pagkakataon upang makaligtas. Ngunit para kay Andrew, hindi iyon mangyayari. Tumalon siya mula sa itaas at hinarang ang sasakyan bago pa maisara ng leader ang pinto. Ilang segundo lamang ang lumipas at nakalagkad na palabas ng sasakyan ang lalaki, wala ng lakas upang lumaban. Patuloy itong nagmakaawa para sa kanyang buhay, ngunit hindi nagpadaig si Andrew sa awa. Sa halip na agad siyang isuko sa pulisya, nagpasya siyang ipadama rito ang hirap na naranasan ng mga estudyanteng naging biktima ng kanyang mga gawain. Iminungkahi ni Andrew ang isang simpleng larong bato-bato pick. Mukha itong larong pambata, ngunit isa itong aral para sa taong ginawang sandata ang sugal upang sirain ang kinabukasan ng iba. Sa tuwing hindi makukuha ng leader ang tamang sagot, isang malakas na suntok ang kapalit. Ipinaalala ni Andrew na katulad ng mga batang nalulong sa sugal, ang larong ito ay walang tunay na panalo, puro talo lamang. Sa huli, kahit ubos na ang lakas ng lalaki, tumanggap siya ng isang huling suntok na agad siyang nagpatumba. Samantala, natagpuan ni Emmeline si Chayan sa isang silid sa likod ng gusali. Nanghihina na ang binata at paulit-ulit na humihingi ng tulong. Pinakalma siya ni Emmeline at agad na isinakay sa ambulansya. Tila tapos na ang lahat, ngunit biglang napaiyak si Jonas dahil sa matinding takot na kanyang pinagdaanan. Makalipas ang ilang minuto, bigla naman niyang sinisi si Emmeline dahil daw sa minsang pagsasabing maliit ang kanyang mga mata. Tinanggal pa niya ang kanyang salamin, ibinuka ng todo ang mga mata, at hiniling na husgahan siyang muli. Dahil wala ng lusot, napilitan si Emmeline na aminin na malalaki naman talaga ang kanyang mga mata upang mapatahan siya. Matapos mailigtas si Chayan, dumating ang kanyang ama upang magpasalamat. Labis nitong sinisi ang sarili dahil inakala niyang tumakas lamang ang anak dahil sa utang. Hindi niya alam na dinukot pala ito. Natatakot din siyang baka hindi na niya matulungan ang anak na makalayo sa sugal sa hinaharap. Pinalakas ni Robert ang kanyang loob. Sinabi niyang kung tunay itong sumuko, hindi sana ito nagtiyagang bayaran ang mga utang at iligtas ang kanyang anak sa lahat ng panahong iyon. Mula ngayon, hindi na kailangang lumaban ng mag-isa ang kanilang pamilya. Pagkatapos nito, dinala ni Andrew si Hobie upang harapin si Chayan. Sa wakas, inamin ni Hobie ang buong katotohanan.
Siya pala ang nagpasok kay Chayan sa mundo ng pagsusugal at paulit-ulit na naghikayat dito tuwing sinusubukan itong tumigil. Hindi maintindihan ni Chayan kung bakit nagawa iyon ng kanyang matalik na kaibigan mula pa noong elementarya. Nilinaw ni Andrew na ang bawat krimen ay may kaakibat na pananagutan. Ngunit binigyang diin din niya na ang tunay na mga biktima ay hindi lamang ang mga estudyanteng nalulong sa sugal kundi pati ang kanilang mga magulang. Sila ang nagbabayad ng mga utang, tumatanggap ng kahihiyan mula sa mga naniningil at nagsasakripisyo ng kanilang trabaho upang iligtas ang kanilang mga anak. Dahil sa mga salitang iyon, humagulgol si Chayan na parang batang nawalan ng direksyon. Upang matutunan ang halaga ng pera, ipinadala sina Chayan at Hobie sa paggawa ng mabibigat na trabaho. Maliit man ang una nilang kinita, iyon ang naging unang hakbang upang mabayaran ang mga utang na pinasan ng kanilang mga magulang para sa kanila. Para naman kay Jonas, nagpasya si Emmaline na bilhan siya ng bagong cellphone bilang kapalit ng nawalan niya. Ngunit nang makita niyang sobrang nasasabik ito sa mga laro at aplikasyon ng smartphone, agad siyang nagbago ng isip. Kaya sa halip na smartphone, isang simpleng flip phone lamang ang ibinigay niya kay Jonas sa kabila ng lahat ng reklamo nito. Sa tingin ni Emmaline, nagpapakita na ito ng mga senyales ng pagiging adik sa gadget kaya mas mabuting maagapan habang maaga. Samantala, maganda ang takbo ng kampanyang pampulitika ni JT dahil malayo ang lamang niya sa kanyang karibal sa mga survey. Isang gabi, nagkita sina JT at Robert sa isang restaurant. Sarkastikong sinabi ni JT na ginagamit lamang ni Robert ang alaala ng kanyang yumaong anak upang makakuha ng simpatsya mula sa mga tao. Bilang tugon, hindi nag-atubiling banggitin ni Robert ang isang lihim na pagpupulong na hindi na isama si JT. Dahil dito, agad na nagalit ang kanyang karibal at nagsimulang magtanong sa mga taong sangkot. Ngunit bago pa lumala ang kanilang pagtatalo, may isang misteryosong tao ang dumating at humiling na makausap ng pribado si JT tungkol sa Education Protection Agency. Lihim na naganap ang pagpupulong. Ang tanging nakita lamang ay ang palitan ng mga USB drive. Walang nakaalam kung ano ang laman ng mga iyon, ngunit malinaw na may bagong balak na unti-unting nabubuo laban sa Education Protection Agency. Samantala, inanunsyo sa balita na magsasagawa ang Education Protection Agency ng malawakang urine testing sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon sa opisyal na pahayag, layunin nitong suriin ang kalusugan ng mga estudyante at matukoy ang mga sakit sa atay, bato, at iba pang karamdaman. Ngunit marami ang naghinalang ang tunay na layunin nito ay tukuyin ang mga estudyanteng gumagamit ng iligal na droga. Ang susunod na misyon ni Andrew, Emmaline, at Jonas ay sa isa sa mga pinakaprestihiyosong paaralan sa Gangnam na kilala sa dami ng mga estudyanteng nakakapasok sa mga nangungunang medical school. Pagdating pa lamang nila, agad nilang naramdaman ang matinding kompetisyon sa loob ng paaralan. Sa araw na iyon ay may mahalagang mock exam paulit-ulit na ipinapaalala ng mga guro na ang resulta nito ay makaapekto ng malaki sa tsansa ng mga estudyante na makapasok sa kanilang pangarap na medical school. Napansin ni Andrew na may malinaw na sistema ng antas sa paaralan, mula sa mga regular na klase hanggang sa Class S, kung saan kabilang ang pinakamahuhusay na estudyante at mga pangunahing kandidato para sa medical school. Habang nag-exam, nagsimulang kumilos ng kakaiba si Hunter. Sa kanyang isip, iniisip niyang nakapasok na siya sa medical school at binabati siya ng lahat habang ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya. Ngunit iba ang realidad. Bigla siyang dinugo ang ilong sa gitna ng pagsusulit. Agad siyang dinala ni Andrew sa infirmary. Nang dumating ang kanyang ina, wala itong ipinakitang pag-aalala sa kalagayan ng anak. Ang ikinagalit lamang nito ay ang pag-aantala ng exam. Sinubukan ni Hunter na ipaliwanag na kakaiba ang kanyang nararamdaman at hindi niya makontrol ang kanyang isip. Ngunit kumuha lamang ang kanyang ina ng isang bote ng gamot, pinilit siyang uminom at pinabalik sa exam room na parang walang nangyari. Pagkatapos ng pagsusulit, inanunsyo ng paaralan na lahat ng estudyante ay kailangang sumailalim sa urine test. Mabilis na kumalat ang balita sa mga magulang. Galit na galit ang marami sa kanila. Nang tangkain ng mga estudyante na umalis, hinarang ni Emmaline ang gate at ipinaalala na kailangan muna nilang tapusin ang pagsusuri. Hindi nagtagal, dumating ang maraming magulang sa paaralan. Naniniwala silang nasa pinakamahalagang yugto ng buhay ang kanilang mga anak at anumang sagabal ay maaaring makasira sa kanilang kinabukasan. Ipinaliwanag ni Andrew na sa pilitan ang pagsusuri dahil bahagi ito ng investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa droga sa loob ng mga paaralan. Ngunit agad na tumutol ang kinatawan ng mga magulang. Ayon sa kanila, ang kanilang mga anak ay mga elite at matatalinong estudyante, ibang-iba sa mga delinquent na nakikita sa lipunan. Malamig na sumagot si Andrew na walang pakialam ang droga kung matalino man o hindi ang isang estudyante. Nang hilingin ng mga magulang na ipagpaliban muna ang pagsusuri hanggang matapos ang college entrance exam, nanindigan si Andrew sa kanyang desisyon. Sa huli, inanunsyo niya na lahat ng estudyante ay kailangang pumunta sa ospital kinabukasan para sa pagsusuri. Bago siya umalis, partikular niyang sinabi sa ina ni Hunter na siguraduhing dadalhin nito ang kanyang anak dahil nakababahala na ang kalagayan nito. Samantala, nagpakita si Guson sa harap ni JT. Nang makita ni JT ang sugatang kamay nito, agad niyang naisip ang Education Protection Agency. Kahit itinatanggi ni Guson ang anumang koneksyon, halatang interesado pa rin si JT. Sinabi nito na tungkulin ng mga politiko na bigyan ng pagkakataon ang mga taong nagkamali at pagkatapos ay hiniling niyang makita ang sugat sa kamay ni Guson. Sa Education Protection Agency naman, laman ng balita ang kaguluhang naganap sa detention center kung saan may naganap na pananaksak. Palihim na minamasdan nina Emmaline at Jonas ang reaksyon ni Andrew dahil nabanggit muli ang pangalan ni Gajun at alam nilang may malalim itong koneksyon sa nakaraan niya. Bagamat halatang iba ang kanyang mood, buong atensyon pa rin ni Andrew ang trabaho.
Ang una niyang itinanong ay kung nakapunta ba sa ospital ang lahat ng estudyante para sa pagsusuri. Sa ospital, isa-isang nagsumite ng urine samples ang mga estudyante. Habang naghihintay ng resulta, natanggap ng ina ni Hunter ang scores ng mock exam, agad niyang pinabuksan sa anak ang email nito. Kahit mataas pa rin ang marka ni Hunter, ang tanging pinansin niya ay ang asignaturang bumaba ang score. Sa halip na purihin ang anak, pinagalitan niya ito. Sinabi niyang nangyari iyon dahil hindi nito nainom ng maayos ang gamot. Ikinuwento niya ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, ang mga koneksyong binuo niya, at ang mga sakripisyong ginawa para makarating ang anak sa kasalukuyang antas nito. Dahil sa sobrang pressure, lumabas si Hunter sa hallway upang makahinga. Doon bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Mula pa noong grade 6, ginawa ng sentro ng buhay ng kanyang ina ang pagpasok niya sa medical school. Naghanap ito ng pinakamahusay na cram schools at tutors. Isang araw, dinala siya nito sa isang sikat na review center kung saan sinabihan silang karaniwan lamang ang antas ni Hunter kumpara sa mga elite na estudyante. Habang ang iba ay nag-aral na ng grade 12 curriculum, malayo pa raw si Hunter sa kanilang level. Hindi iyon matanggap ng kanyang ina. Kaya inilipat pa niya ang buong pamilya sa ibang lugar dahil may 2 estudyante roong nakapasok sa medical school noon. Naniniwala siyang magdadala iyon ng swerte. Mula noon, puro pag-aaral na lamang ang buhay ni Hunter. Kumakain siya sa harap ng mesa, natutulog sa tabi ng mga libro, at halos bawat segundo ay binabantayan ng kanyang ina. Nakisali rin ang kanyang ina sa mga eksklusibong grupo ng mga magulang. Doon niya nalaman na mas may kalamangan ang mga anak ng mga doktor at propesor sa pagpasok sa medical school. Ang pinakamakapangyarihan sa grupo ay ang ina ni Sofia. Nakipagkaibigan dito ang ina ni Hunter at nagsimulang maglingkod sa mga meeting upang makasabay sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakripisyo, hindi pa rin sapat ang pag-angat ng marka ni Hunter. Doon ibinahagi ng ina ni Sofia ang isang sikreto. May iniinom daw ang kanyang anak na gamot na nakakatulong sa konsentrasyon at pag-aaral. Buong tiwala itong pinaniwalaan ng ina ni Hunter at agad niyang ipinainom ang gamot sa kanyang anak. Halos agad na nakita ang resulta. Mabilis na tumaas ang ranggo ni Hunter. Dahil dito, naniwala ang kanyang ina na natagpuan na niya ang susi sa tagumpay. Ngunit sa kasalukuyan, unti-unti nang bumabagsak ang lahat. Lumabas sa resulta ng pagsusuri na maraming estudyante sa paaralan ang may illegal na substansya sa kanilang katawan. Nang mag-imbestiga ang Education Protection Agency, natuklasan nilang lihim na nagpapalitan ang mga magulang ng ipinagbabawal at hindi aprobadong ADHD medication. Mas nakakatakot pa rito, mas malala ang kalagayan ni Hunter kaysa sa iba. Hindi lamang ang gamot na iyon ang nasa kanyang katawan, kundi pati isa pang mas mapanganib na substansya. Nang hanapin nila ang ina ni Hunter, bigla na lamang itong nawala. Sa nakaraan, kahit mataas na ang rank ng kanyang anak, hindi pa rin siya nasiyahan. Kaya naghanap siya online ng mas matapang panggamot. Nakakita siya ng nagbebenta na nagsasabing ito raw ang ginamit ng top medical school student noong nakaraang taon. Dahil doon, binili niya ito para kay Hunter. Gaya ng kanyang inaasahan, naging number 1 si Hunter. Sa bahay, patuloy pa ring hinihikayat ng kanyang ina ang anak na mag-aral ng mas mabuti. Sinabi pa nitong maaari munang hindi pumasok sa paaralan upang mag-focus sa pagre-review sa bahay. At ang pinaka nagpapasaya sa kanya ay kapag si Hunter mismo ang humihingi ng karagdagang gamot. Para sa kanya, senyales iyon na determinado pa rin itong magtagumpay. Ngunit ang totoo, nagsisimula na palang malulong si Hunter sa gamot. Habang iaabot na niya ang isa pang tableta sa kanyang bibig, dumating si Andrew sa kanilang bahay. Paulit-ulit siyang kumatok ngunit walang nagbubukas. Kaya agad nilang isinagawa ang plan niya. Walang pag-aatubiling bumaba si Emmeline mula sa bubong gamit ang lubid. Nilapitan niya ang bintana, binasag ang salamin at tumalon papasok. Saktong-sakto ang dating niya. Habang ilalagay na ni Hunter ang tableta sa kanyang bibig, mabilis niya itong napigilan at agad na dinala sa ospital. Sinubukan ng ina ni Hunter na harangin sila, ngunit pinigilan siya ni Andrew. Diretso siyang tumingin sa babae at tinanong kung alam ba talaga nito kung ano ang matagal nang ipinapainom niya sa kanyang anak. Ang gamot na akala niya ay magpapatalino, magpapagaling sa pag-aaral, at magdadala sa unang pwesto ay hindi gamot kundi droga. Pagkarinig niyon, tuluyang bumagsak ang mundo ng ina ni Hunter. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya alam ang katotohanan. Sa isip niya, ang lahat ng ginawa niya ay para lamang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Ngunit tinanong siya ni Andrew kung talagang wala siyang alam. Nakita na niya mismo ang paulit-ulit na pagdurugo ng ilong ng kanyang anak at ang patuloy na paghina nito, ngunit pinilit pa rin niya itong uminom ng gamot alang-alang sa pangarap niyang makapasok ito sa medical school. Sa huli, inanunsyo ni Andrew na hindi muna papayagang makita ng ina si Hunter sa loob ng ilang panahon. Agad itong humagulgol at paulit-ulit na nagsabing kailangang makapasok sa medical school ang kanyang anak. Nagtanong pa siya kung sino ang mananagot kapag nasira ang kinabukasan nito. Sumagot si Andrew, kung gusto mo talagang makapasok sa medical school, ikaw ang kumuha ng exam, huwag mong ipilit ang sarili mong pangarap sa anak mo. Ayon sa kanya, ang mga magulang ay dapat maging suporta ng kanilang mga anak, hindi gamitin ang mga ito bilang kasangkapan upang matupad ang sariling mga pangarap. Sa ospital, matindi ang withdrawal symptoms ni Hunter. Paulit-ulit niyang inuuntog ang kanyang ulo sa salamin dahil sa matinding pagnanasa sa droga. Nang tanungin ni Jonas kung bakit nasugatan ang kamay ni Emmeline, ngumiti lamang ito at nagsabi, mas mabuti nang masaktan ang kamay ko kaysa magkaroon ng malubhang pinsala ang ulo ng isang bata. Si Jonas mismo ang nagsabi na minsan ay gusto ng kanyang ina na mag-aral siya ng medisina tulad ni Hunter, ngunit kailanman ay hindi niya ginustong tahakin ang landas na iyon.
Samantala, ibinigay ni Andrew sa ina ni Hunter ang eksaktong study schedule na ipinilit nito sa kanyang anak at inutusan siyang sundin din iyon. Mula sa paggising ng madaling araw, tuloy-tuloy na pag-aaral, at pagkain ng napakakaunti upang hindi antukin, kailangan niyang maranasan ang lahat ng tiniis ni Hunter sa loob ng maraming taon. Unti-unting naging malinaw ang isip ni Hunter, ngunit patuloy pa rin siyang nagmamakaawa para sa karagdagang gamot. Matatag itong tinanggihan ni Jonas. Sinabi niya na kapag may unang beses, magkakaroon ng ikalawa at ikatlo, at kapag nangyari yon, hindi na kailanman makakatakas si Hunter sa siklo ng addiction. Sa isang panig, nakikipaglaban si Hunter sa withdrawal. Sa kabilang panig naman, patuloy na nagsasagot ng exam papers ang kanyang ina, ngunit halos hindi umuunlad ang kanyang resulta. Doon unang nagbukas ng loob si Hunter kina Emmeline at Jonas. Inamin niyang maraming beses na niyang gustong mamatay dahil sa sobrang pressure. Minsan, naisip lamang niyang lumiban sa isang klase, ngunit hindi iyon pinayagan ng kanyang ina. Doon nagsimula ang plano niyang magpakamatay. Nang uminom siya ng gamot, pansamantalang nawala ang kagustuhan niyang saktan ang sarili, ngunit sandali lamang iyon. Bumalik din ang mga kaisipan, kaya napilitan siyang gumamit palalo. Pinayuhan siya ni Jonas na bitawan ang anumang nagbibigay sa kanya ng sobrang pressure. Kung ayaw niya sa medical school, bitawan niya ang medical school. Kung ayaw niya munang mag-aral, magpahinga siya sandali. Nasabi pa niya na kung ang kanyang ina ang nagpapahirap sa kanya, dapat muna siyang lumayo rito. Ngunit agad sinabi ni Hunter na hindi niya kayang iwan ang kanyang ina, kaya humingi na lamang ng tawad si Jonas. Kalaunan, sinubukan ng ina ni Hunter na humanap ng paraan upang makatakas sa lugar kung saan siya pinananatili, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Lumitaw si Andrew at sinabi na maikling panahon pa lamang siyang nagtitiis ay gusto na niyang sumuko, samantalang ang kanyang anak ay kailangang mabuhay ng ganoon sa loob ng maraming taon. Napahagulgol ang ina at nagsalita tungkol sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa anak. Ngunit sinabi ni Andrew na ang tunay na nagsakripisyo ng higit ay hindi siya, kundi si Hunter. Noong bata pa si Hunter, tunay niyang gustong maging doktor. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang pangarap na iyon ay naging obligasyong kailangan niyang tuparin. Umabot sa puntong kapag tinanong si Hunter kung ano ang gusto niya, hindi niya alam. Ngunit kapag tinanong kung ano ang gusto ng kanyang ina, kabisado niya ito. Nang marinig iyon, dinala nina Emmeline at Jonas si Hunter upang hanapin ang sarili niyang interes. Sa huli, natuklasan nilang ang tunay na nagpapasaya sa kanya ay hindi medical books, kundi ang mga childhood comic books na minsan siyang pinagbawalang basahin. Kalaunan, pinayagan ni Andrew ang ina na muling makita ang kanyang anak. Masaya niya itong niyakap, ngunit ang una pa rin niyang tanong ay tungkol sa pag-aaral. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Hunter na sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Hindi siya kukuha ng medical school exam ngayong taon, at hindi rin siya kukuha ng college entrance exam ngayong taon. Uunahin muna niya ang pagpapagaling ng kanyang kalusugan at muling kukuha ng exam sa susunod na taon kung gugustuhin pa rin niya. Higit sa lahat, umaasa siyang mamumuhay ang kanyang ina para sa sarili nitong buhay, sa halip na mabuhay sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa kabila ng matinding pagtutol ng ina, sa wakas ay hindi na niya kayang pilitin si Hunter. Sa isang press conference, inanunsyo ni Robert ang resulta ng investigasyon at ipinahayag na ang mga estudyanteng gumamit ng illegal na substansya ay madidiskwalipika sa paparating na exams. Sa Education Protection Agency, tiningnan ni Andrew ang mga nakumpiskang drug samples. Sa gitna ng iba't ibang hugis ng mga gamot, bigla niyang nakilala ang isang pamilyar na tableta. Agad na bumalik sa kanyang isip ang alaala ni Guson. Kasabay nito, tinanong ni JT si Guson kung ano ang gusto niyang gawin kung siya ay mapaparol. Matapos mag-isip sandali, sumagot si Guson na marahil ay gusto niyang bumalik sa paaralan tulad ng isang normal na estudyante. Hindi nagtagal, opisyal na naparol si Guson, habang ang pumatay sa detention center ay nasentensyahan ng 15 taon sa bilangguan. Nagsara ang isang magulong kabanata, ngunit nagbukas naman ng mga bagong lihim na naghihintay mabunyag. Samantala, isang tensyonadong sitwasyon ang namayani sa harap ng paaralan habang nagtipon ang isang grupo ng mga tao na nanawagang paalisin ang isang dating pumatay mula sa educational environment. Pagpasok pa lamang ni Guson sa paaralan, agad siyang naging sentro ng atensyon ng mga reporter at galit na karamihan. Gayunpaman, naniniwala ang komite na nagpakita siya ng pagsisisi, malinis ang kanyang dating record, at hindi na siya banta na muling gagawa ng krimen. Kaya nagpasya silang bigyan siya ng parol matapos ang minimum detention time. Dahil sa impormasyong ito, labis na hindi mapakali si Emmeline. Hinala niyang masyadong maginhawa ang lahat ng nangyayari na para bang inayos na ito ng maaga. Sumang-ayon din si Jonas na kailangan pang suriin ng mas mabuti ang kaso. Ngunit ipinaliwanag ni Robert na ang pagpigil sa isang taong tapos na sa sentensya na makabalik sa normal na buhay ay walang pinagkaiba sa pangmatagalang paghihiganti. Hindi naging madali ang unang araw ni Guson sa pagbabalik sa paaralan. Iniwasan siya ng lahat na parang invisible siya. Naghihintay na si Andrew sa hallway at diretsahang sinabi na ang kanyang pagbabalik ay isang pagsubok kung ang mga batang nakagawa ng krimen ay maaari pa bang makabalik sa lipunan. Sa halip na asahan ang malalaking bagay, ang tanging gusto ni Andrew ay mamuhay ng tahimik si Guson bilang isang normal na estudyante. Sa classroom, sinubukan ng guro na tulungan si Guson na makibagay. Ngunit mas malupit ang realidad. May ilang estudyante na patuloy na binabanggit ang kanyang nakaraan at kinukutya ang insidenteng minsang gumulat sa buong paaralan. Sa kabila ng pang-udyok at pang-insulto, nanatiling kakaibang kalmado si Guson. Ang labis na katahimikang iyon ang nagpaalis ng interes sa mga mahilig manggulo kaya lumayo sila. Ngunit pagkatapos noon, palihim na bumalik si Guson sa saradong palapag ng gusali.
Kumuha siya ng puting pakete ng gamot na nakatago sa drawer ng isang mesa at tahimik na minasdan mula sa itaas ang grupo ng mga estudyanteng lumapit sa kanya kanina. Samantala, tinitingnan nina Emalyn at Robert ang kaso ng isang estudyanteng nanakit ng guro. Naputol ang pag-uusap nang hindi inaasahang dumating si Guson sa Education Protection Agency. Halos sumabog sa galit si Emalyn nang makita niyang naglakas loob itong banggitin si Gajun na namatay sa kaso maraming taon na ang nakalipas. Kabaligtaran ng galit na yon, kalmadong nakinig si Andrew. Sinabi ni Guson na may isang estudyanteng nagngangalang Samuel na binubuli at nangangailangan ng tulong. Sa una, hinala ng lahat na isa na naman itong pakana ni Guson, ngunit masyadong detalyado ang impormasyong ibinigay niya para baliwalain. Nagpa siya si Andrew na direktang pumunta sa paaralan upang mag-imbestiga. Ang kakaiba ay iginiit ng homeroom teacher na si Samuel ay napaka-social, maraming kaibigan, at walang palatandaan ng pagiging isolated. Nang direktang tanungin, itinanggi rin ni Samuel ang lahat. Ngunit dahil sa karanasan ni Andrew, mabilis niyang napansin ang kakaibang detalye. Ang estudyanteng ito ang laging unang naglalabas ng phone, laging may dalang malaking power bank, at palaging napapalibutan ng mga kaibigan. Natuklasan niyang pinipilit pala si Samuel na ipagamit ang kanyang mobile data sa buong grupo na para bang isa siyang buhay na Wi-Fi hotspot. Gayunpaman, nang harapin ang mga estudyanteng sangkot, patuloy pa ring pinrotektahan ni Samuel ang mga ito at itinangging siya ay binubuli. Dahil dito, umabot sa dead end ang investigasyon. Hindi sumuko si Jonas. Nagpanggap siya bilang high school student upang lapitan ang grupong ito sa isang net cave. Halos pumalpak ang plano nang makilala siya ng may-ari bilang taga-Education Protection Agency. Pagkatapos noon, sinubukan nina Emalyn at Jonas ang ibang paraan. Sinadya nilang makakuha ng recording ng boses ni Chris at ginamit ang voice cloning technology upang kontakin si Samuel at makuha ang kanyang account passwords. Ang sumunod nilang natuklasan ay nagdala sa kaso mula sa simpleng school bullying patungo sa maseryosong antas ng krimen. Ginagamit pala ang mga account ni Samuel upang mag-order ng pagkain, mag-sign up sa online games, mag-rent ng scooters, at gumawa ng samut-saring kakaibang transaksyon sa iba't ibang lugar. Maging ang kanyang identity ay ginagamit sa online scams. Mula sa pagbebenta ng peking produkto hanggang sa pagnanakaw ng pera mula sa buyers, mabilis na bumalik kay Samuel mismo ang lahat ng problema. Habang pauwi siya mula sa school, nahanap siya ng isang biktima ng scam at binugbog siya dahil inakala nitong si Samuel ang kriminal. Kahit sinubukan niyang ipaliwanag na ninakaw ang kanyang account, hindi siya pinaniwalaan ng lalaki. Sa matinding kawalan ng pag-asa, pumunta si Samuel kay Chris upang magmakaawa ng tulong. Ngunit sa halip na tulungan siya, malamig na itinanggi ni Chris ang anumang kinalaman niya sa lahat. Ipinaalala niya kay Samuel na lahat ng account ay nakapangalan dito, kaya kung may mangyaring mali, si Samuel lamang ang haharap sa parusa. Naalala ni Samuel ang isang pangyayari noon nang pumunta ang kanyang ina sa bahay ni Chris upang itanong kung bakit paulit-ulit na ginagamit ang account ng kanyang anak sa mga kakaibang gastos. Mula food deliveries hanggang in-game items, umabot na sa daan-daang libong won ang halaga. Ngunit sa simula pa lamang, buong-buo ang tiwala ng ina ni Chris sa kanyang anak. Ni isang segundo ay hindi niya inisip na kayang gawin ng mabait niyang anak ang ganoong bagay. Nagpasya siyang hintayin munang umuwi si Chris upang harapin sila. Ngunit nang dumating si Chris, biglang nabaligtad ang lahat. Hindi lamang niya hindi ipinaliwanag ang tungkol sa pera, binalingan pa niya si Samuel at inakusahan itong ginamit ang account upang magpadala ng sensitibong videos sa sarili nitong kapatid na babae. Sa biglaang sitwasyong iyon, tanging pagtanggi lamang ang nagawa ni Samuel. Paulit-ulit niyang iginiit na si Chris ang may pakana ng lahat, ngunit walang naniwala sa kanya. Para sa mga matatanda noon, masyadong nakakabaliw isipin na magpapadala ang isang kapatid na lalaki ng ganoong bagay sa sarili niyang kadugo. Sa huli, sina Samuel at ang kanyang ina pa ang napilitang yumuko at humingi ng tawad. Bago pa matapos ang usapan, palihim na binantaan ni Chris si Samuel na kung patuloy siyang magsasalita, mas malalala pang bagay ang mangyayari gamit ang pangalan ng kanyang account. Pagbalik sa kasalukuyan, patuloy na nabubuhay si Samuel sa ilalim ng kontrol ni Chris. Kahit tawagan siya ng kanyang ina, hindi niya basta-basta masagot ang phone kahit kailan niya gusto. Ang dahilan ay kasing babaw ng pagiging katawa-tawa nito. Kapag sinagot niya ang tawag, maapektuhan ang internet connection at hindi makakapaglaro ng maayos ang grupo. Ang tawag ng kanyang ina ay nagdala ng isa pang mabigat na dagok. Sinigawan niya si Samuel tungkol sa pera na may kaugnayan sa online scams. Kahit paulit-ulit niyang ipinaliwanag na hindi niya yon ginawa, maging ang sarili niyang ina ay walang sapat na tiwala upang kumampi sa kanya. Pagkatapos ng tawag na yon, mag-isang naupo si Samuel sa part na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling yon, lumitaw si Guson. Dinala niya si Samuel upang makita si Andrew at hinikayat itong sabihin ang buong katotohanan. Inamin pa ni Guson na kung dumating lamang ang agency ilang taon na ang nakalipas, maaaring hindi umabot sa trahedya ang buhay niya. Sa kanyang mga mata, si Andrew ang pinakakatulad ni Gajun higit sa sinuman. Habang sinusubukan ni Samuel na ilista ang lahat ng ginawa ni Chris, isang malaking plot twist ang nangyari. Pumasok ang isang inspektor at inanunsyo na si Chris pala ang nag-report kay Samuel dahil sa pambubuli umano nito sa kanya. Kaya ang biktima at ang bully ay humarap sa hearing council ng magkasama, ngunit ganap na baliktad ang kanilang posisyon. Patuloy na binigyang diin ng abogado ni Chris na si Chris ay biktima ng maling chismis, tinatawag na bully, ini-isolate sa school, at kinailangan pang sumailalim sa psychological treatment. Inilabas din ang medical records bilang hindi maitatangging ebidensya. Sinubukan ni Samuel na lumaban. Ikinuwento niya na ninakaw ang kanyang account at ginamit sa scams, pag-order ng pagkain, at gaming.
Ngunit nang hinan siya ng direktang ebidensya, tuluyan siyang nawalan ng magawa. Sunod-sunod na itinulak ng abogado ni Chris si Samuel sa kanyang kahinaan. Ang mga money transfers, mga pahayag na pabor kay Chris, at ang maayos na nakahandang mga argumento ay nagpabigat sa lahat sa isang panig. Umabot sa puntong ang ina ni Samuel ay napilitan pang magpasalamat sa pamilya ni Chris dahil hindi sila nagsampa ng criminal charges. Nang marinig nina Emalyn at Jonas ang resultang iyon, halos mawalan sila ng kontrol sa galit. Nagpasya si Andrew na ipagpatuloy ang investigasyon sa sarili niyang paraan. Mabilis niyang natagpuan si Samuel na umiiyak mag-isa sa ilalim ng hagdan ng school. Pagod na siya dahil walang naniniwala sa kanya. Mula sa pamilya, guro, hanggang pulis, lahat ay nakinig sa kanya, ngunit sa huli ay tinalikuran siya. Ang tanging nagpatibay kay Samuel hanggang ngayon ay ang pangako ni Chris na isang araw ay sasabihin nito ang katotohanan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sinabi ni Andrew kay Samuel na naniniwala siya rito. Ang paniniwalang iyon ang nagbigay kay Samuel ng sapat na lakas ng loob upang lumaban pa. Sa isa pang pangyayari, nagdesisyon si Emalyn na sumugal ng malaki. Nag-undercover siya bilang transfer student upang mapalapit sa grupo ni Chris. Bagamat mabilis siyang nakilala bilang taong mula sa Netcave, napakakalmado niyang hinarap ang sitwasyon. Masayang inililibot ni Chris si Emalyn sa school. Mabilis ding lumapit sa kanya ang mga kaibigan nito, tulad ng ginawa nila noon kay Samuel. Umasta si Emalyn na nakakatakot ang pagiging inosente, handang ibahagi ang kanyang Netflix account, game accounts, at maging sariling Wi-Fi hotspot. Sa sandaling excited na ang mga estudyante na kumonekta sa kanyang device, isang secret tracking program ang na-install sa kanilang mga phone. Ang mga sumunod na araw ay literal na impyerno para kay Chris at sa kanyang grupo. Paulit-ulit na nababawasan ang pera sa kanilang phones. Maraming kakaibang aktibidad ang lumabas sa kanilang mga account at kung ano-anong messages ang ipinadala kung saan-saan. Hindi lang iyon. Nag-login din ang inspection team sa game account ni Chris at ginawa ang lahat ng violation na maisip nila. Bilang resulta, naban ang kanyang game account sa loob ng 300 taon. Nagwala si Chris dahil nawala ang kanyang account, pera, at kontrol sa lahat. Ngunit ang pinakamasakit, ang nararanasan niya ay napakaliit lamang na bahagi ng tiniis ni Samuel sa loob ng maraming taon. Lalong lumala ang sitwasyon nang sundan ni Chris ang GPS address upang hanapin ang taong nasa likod ng pangyayari. Sa halip, nakaharap niya ang mga taong inakalang siya ay scammer at binigyan siya ng bugbog na hinding-hindi niya malilimutan. Kinabukasan ng umaga, hinanap ni Chris si Emalyn upang kumprontahin ito. Nang masigurado niyang si Emalyn ang nasa likod ng lahat, agad siyang nagtangkang manakit. Ngunit ang target niyang ito ay hindi ang mahinang Samuel noon. Ilang galaw lamang ang kailangan ni Emalyn upang ibagsak siya sa sahig. Nang tangkain ni Chris na gamitin ang upuan bilang sandata, biglang sumigaw ng malakas si Emalyn, dahilan upang magtakbuhan papalapit ang mga estudyante sa paligid upang saksihan ang nangyari. Muli, si Chris ang naging sentro ng atensyon. Sa sumunod na hearing, patuloy na itinanggi ng abogado ni Chris ang lahat ng bullying behaviors. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon. Lumitaw si Emalyn bilang biktimang seryosong nasaktan ang isip. Inanunsyo ni Andrew na ang investigasyon ay nasa ilalim na ngayon ng pangangasiwa ng Education Protection Agency. Nailatag na ang lahat ng baraha sa mesa. Galit na galit si Chris at sinabing hindi patas ang lahat. Iginiit niyang kahit minsan ay hindi niya sinaktan si Samuel. Ngunit nagbigay si Andrew ng sagot na nagpatahimik sa buong silid. Ang karahasan ay hindi lamang pisikal na pananakit. Maaaring walang kahit isang sugat sa katawan ng biktima, ngunit maaari pa rin siyang mamuhay sa takot araw-araw. Ang ginawa niya ay hindi lamang pananakit kay Samuel. Ginawa niya itong kasangkapan, panangga, at tagasalo ng lahat ng sarili niyang pagkakamali. Nang masabi ang mga salitang iyon, humagulgol si Samuel sa yakap ng kanyang ina. Iyon ang unang pagkakataon na kinilala siya bilang tunay na biktima. Pagkatapos ng investigasyon, opisyal na itinuring ng agency si Chris bilang bully at nagtakda ng proteksyon para kay Samuel. Diretsahan ding pinuna ni Andrew ang abogadong nagtangkang ipagtanggol ang mali gamit ang baluktot na lohika. Nagtapos ang kaso sa luha, ngunit nagdala ito ng bihirang hustisya para kay Samuel. Matapos ihatid si Robert pauwi mula sa bar, aksidenteng nakita ni Jonas ang mga alaalang laging sinusubukang itago ng matigas na lalaking ito. Naalala ni Robert ang kanyang yumaong anak, ang panahong buo pa ang kanyang pamilya, at maging ang araw na nag-atubili niyang tinanggap si Andrew bilang kanyang manugang. Ang masasayang alaalang iyon ang naging pinakamalaking pinagmumulan ng kanyang sakit. Isang tao ang nakahiga sa silid habang tahimik na umiiyak, habang ang isa naman ay nakaupo sa labas at lumuluha. Pinuntahan ni Guson si Chris upang kumprontahin ito. Doon lumabas ang katotohanan. Si Guson pala ang nagsabi kay Chris na magpanggap na biktima at kumuha ng abogado para sa proteksyon. Galit na galit si Chris dahil nasira ang kanyang buhay. Pagkatapos, bigla na lamang siyang itinulak ni Guson mula sa gusali. Pagkatapos, nagdala si Guson ng recorder upang makita si Mr. Huang, kasama ang buong recording ng pag-uusap nila ni Chris noong nakaraang gabi. Doon napagtanto ni Mr. Huang na si Guson pala talaga ang nagtulak kay Chris. Mas lumala pa ang sitwasyon nang malik online ang recording, dahilan upang maghinala ang mga tao na may kinalaman ang Education Protection Agency. Sa gitna ng schoolyard, napalibutan si Guson ng media at mga nagpoprotesta. Pumunta si Andrew sa school at hindi na niya napigilan ang sarili. Sinuntok niya si Guson mismo sa mukha. Patuloy na sinuri ni Andrew at Jonas ang surveillance footage mula sa kaso ni Chris, ngunit halos wala silang nakuha.
Sa ilang clip na hawak nila, isang kamera lamang ang nakakuha kay Chris, ngunit ang taong kausap nito ay nasa blind spot kaya hindi nila makita kung sino yon. Nagpasya si Andrew na puntahan mismo si Guson. Habang mas lalo niyang sinusuri ang kaso, mas nararamdaman niyang masyadong perpekto ang lahat. Isang estudyante na kababalik lang sa school, agad na nagre-report ng bullying, laging nasa pinangyarihan ng gulo, at ngayon ay mukha ng protesta laban sa agency. Para kay Andrew, mukhang setup ang lahat. Dinala niya ang puting bag ng droga na nahanap niya at diretsahang kinompronta si Guson. Ngunit nakakatakot ang pagiging kalmado ng lalaking ito. Hindi siya umamin at hindi rin tumanggi. Patuloy lamang niyang tinutukso si Andrew, sinasabing kung may totoong ebidensya, matagal na sana siyang inaresto ng pulis. Ang paghaharap na ito ay muling nagbalik ng pinakamasakit na alaala mula sa nakaraan. Noong bata pa si Guson at iniwan ng lipunan, madalas siyang binubugbog at nabubuhay sa marahas na mundo. Habang binabaliwala siya ng lahat, si Miss Choi lamang ang patuloy na nagtangkang pumasok sa buhay niya. Paulit-ulit siyang naghihintay sa labas ng pinto ni Guson upang papasukin siya sa school. Kahit tinatanggihan siya nito o sinasabihang umalis, bumabalik pa rin siya kinabukasan na parang walang nangyari. Araw-araw, umulan man o umaraw, naghihintay siya. Sa huli, nagbunga ang kanyang pasensya nang pumayag si Guson na magsuot ng uniform at bumalik sa klase. Nang makita niyang nagdesisyon ang kanyang estudyante na bumalik, tuwang-tuwa si Miss Choi na parabang nanalo siya ng pinakamalaking premyo sa buhay niya. Ngunit doon nagsimula ang trahedya. Habang tinitingnan ang mga libro nito, nakita niya ang napakaraming droga sa bag ni Guson. Bilang guro, agad niyang itinapon ng droga at pinalitan ito ng mga libro at matatamis na note. Ngunit para kay Guson, ang ginawa niyang iyon ay parang pagsira sa tanging paraan niya upang mabuhay. Iyon ang humantong sa kakilakilabot na pag-ataking kumitil sa buhay ni Miss Choi. Nang marinig ni Andrew na si Guson mismo ang nagkwento nito, muntik na siyang mawalan ng kontrol. Ang pinakamasakit sa kanya ay hindi lamang ang pag-amin ni Guson sa ginawa niya, kundi ang malamig nitong pagsisi sa taong nagtangkang iligtas siya. Sinabi pa ni Guson na kung hindi sana naging pakialamera si Miss Choi, malamang ay masaya na ngayong kasal sina Andrew at siya. Iyon ang huling sinabi niya bago siya sinuntok ni Andrew sa mukha. Agad nagbago ang mukha ni Guson. Lumuhod siya, nagkunwaring mahina, at nagsimulang magmakaawa habang dose-dose ng phone ang kumukuha ng video. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Andrew ay naging mula investigator tungo sa marahas na siga sa mata ng lahat. Sinamantala ito ni Mr. Huang. Sa sumunod na press conference, ipinakita sa lahat ng media ang video ni Andrew na sinusuntok si Guson. Inakusahan niya ang Education Protection Agency ng personal na paghihiganti sa ngalan ng proteksyon sa mga estudyante. Sa kanyang bersyon, si Chris ay binuli hanggang magpakamatay at si Guson naman ay sinaktan mismo sa school. Nakakatakot kung gaano naging epektibo ang PR campaign na ito. Hindi nagtagal, higit kalahati ng publiko ang gustong ipasara ang agency. Patuloy na pinilit ng oposisyon ang gobyerno, kaya napilitan ang presidente na muling pag-isipan ang buong ahensya. Mula sa pagiging bayani na nagpoprotekta sa mga estudyante, bigla na lamang inatake ng lahat ang Education Protection Agency. Mas lumala pa ang sitwasyon nang pumunta si Emmalyn sa school at nakita ang mga estudyanteng nagpoprotesta kasama si Guson. Hindi tulad noon, ang mga batang dating umaasa sa agency ay ngayon ang humaharang sa gate at tumatangging papasukin ang mga inspektor. Pagkatapos noon, kinailangang gumawa si Robert ng napakasakit na desisyon. Lahat ng investigasyon ng agency ay pansamantalang sinuspinde hanggang sa opisyal na matapos ang kaso ni Chris. Habang abala ang lahat sa iskandalo, palihim namang pinalalawak ni Guson at ng kanyang grupo ang kanilang negosyo ng droga sa isang abandonadong classroom. Malinaw ang target niya, mga estudyante. Dahil ang mga bata ang hindi gaanong pinaghihinalaan. Kapag nahuli sila, mas magaan ang parusa kaysa sa matatanda. Ang unang nakuha niya ay si Samuel. Noong una, paghahatid lamang ito ng isang peres ng sneakers sa customer. Madaling trabaho, mataas ang bayad, at halos walang panganib. Nakakuha si Samuel ng malaking salansan ng pera pagkatapos lamang ng isang delivery. Unti-unti, mas dumami ang mga estudyanteng sumali sa network bilang delivery guys, promoters, at recruiters. Lahat ay binabayaran, kaya walang nagtatanong. Hindi nagtagal, kumalat na ang droga kung saan-saan, sa mga banyo, library, basurahan, drawer ng mesa, at ipinapasa-pasa pa na parang inosenteng regalo. May isang babaeng nagyabang na pumayat siya dahil sa gamot. Dahil sa usap-usapan, mas mabilis kumalat ang network kaysa sa kahit anong marketing campaign. Samantala, nagsimulang mapansin ng mga guro ang mga kakaibang bagay. May mga estudyanteng lumiliban sa klase, bumabagsak ang grades, at nagbabago ang ugali. Maraming bata ang biglang nagkaroon ng maraming pera. May isang estudyante pang ang ginamit ang pera niya para bumili ng bike at pagkatapos ay naaksidente ng malubha. Sa wakas ay natuklasan ni Samuel ang katotohanan. Nang buksan niya ang isang package na akala niya ay sneakers, natigilan siya nang makita niyang puno pala ito ng iligal na droga. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang naging bahagi na siya ng school drug trafficking ring. Sa takot, agad na kinontak ni Samuel si Andrew upang i-report ang balita. Gayunpaman, hindi na nangyari ang pagkikitang iyon dahil nalaman na ni Guson ang lahat. Ang hindi alam ni Samuel ay bahagi pala ang buong sitwasyon ng mas malaking plano. Habang patuloy na kumakalat ang pagbebenta ng droga sa dose-dosenang paaralan, may isang guro na sa wakas ay nakapansin ng kakaiba habang minamasdan ang kanyang mga estudyante. Paglabas niya pa lamang ng school gate, hinarang siya ng isang itim na kotse. Akala niya ay nasa panganib siya, ngunit nang sumakay siya, dinala siya sa isang lihim na lokasyon ng Education Protection Agency. Doon ibinunyag ang katotohanan.
Lumalabas na ang pagsuntok ni Andrew kay Guson ay hindi basta pagkawala ng kontrol. Bahagi ito ng plano upang mahuli si Guson ng may kumpletong ebidensya. Kailangan ng agency na paniwalain siyang bumagsak na sila. Kailangan nilang isipin niyang wala ng sapat na lakas upang pigilan siya. At higit sa lahat, kailangan nilang mailantad niya ang sarili niya. Sa buong panahong iyon, palihim pa ring nag-imbestiga ang mga inspektor sa likod ng mga pangyayari. Hindi lamang sila. Maraming guro mula sa iba't ibang paaralan ang tumulong din. Minsang nag-post si Robert ng warning video tungkol sa mapanganib na droga na kumakalat sa mga paaralan. Noong una, halos walang tumugon, kaya labis na nadismaya ang buong investigation team. Ngunit pagkatapos may nangyaring himala. Isa-isang lumitaw ang mga guro dala ang drug samples, impormasyon, at ebidensya. Ang sandaling iyon ay parang patunay na gaano man karami ang problema sa sistema, marami pa ring matatandang tunay na gustong protektahan ang mga estudyante. Hindi rin nanahimik sina Emalyn at Jonas. Mula pa noong mga unang araw, nag-undercover sila bilang mga estudyante upang makapasok sa network ni Guson. Palihim silang nangolekta ng drug samples, nag-record ng mga transaksyon, at pumasok pa sa mga secret chat group upang mag-ipon ng ebidensya. Nang handa na ang lahat, agad na nagsagawa si Robert ng press conference. Sa pagkakataong ito, ang inilantad ay hindi na ang Education Protection Agency, kundi si Guson. Isinapubliko ang buong operasyon ng drug distribution sa mga paaralan. Opisyal ding nakumpirma ang pagkakakilanlan ng leader. Kasabay nito, kinansela ang utos na suspendihin ang agency. Opisyal nang nagsimula ang counterattack. Mabilis na bumalik ang mga inspektor sa paaralan upang hulihin ang mga sangkot. Ngunit pagdating nila, walang laman ang abandonadong classroom. Isang locker lamang ang naiwan. Nang subukang buksan ni Emalyn at Jonas ang locker, biglang napagtanto ni Jonas na may mali, ngunit huli na ang lahat. Sumabog ang isang bolang puno ng droga at kumalat sa hangin ang pulbos. Malaking dami nito ang nalanghap ni Emalyn at Jonas. Samantala, ang mga estudyanteng sangkot ay nakatayo sa schoolyard at tumatawa na para bang nanonood ng palabas. Agad na nagdesisyon si Emalyn na tumalon pababa upang hulihin sila. Direkta siyang sumisid mula sa taas at eksaktong bumagsak sa dalawang kasabwat, dahilan upang gumulong sila sa lupa. Nang makita ni Guson si Andrew, agad siyang tumalikod at tumakbo. Nagsimula ang huling habulan. Kailangang harapin ni Emalyn ang dalawa pang kasabwat habang apektado siya ng droga. Nagsimulang mag-iba at mabaluktot ang lahat sa kanyang paningin. Sa kanyang hallucination, pakiramdam niya ay lumalaban siya gamit ang napaka-cool na galaw na parang bida sa action movie. Ngunit kabaligtaran ang realidad. Pinagtutulungan siya. Mabuti na lamang at dumating si Jonas sa tamang oras na may kakaibang homemade armor na gawa sa iPads at virtual reality gear. Nakakatawa itong tingnan, ngunit nakakagulat na epektibo. Matapos ang literal na bugbugan, sa wakas ay napigilan ang dalawang kasabwat. Habang hinahabol ni Andrew si Guson sa loob ng paaralan, hinarang siya ng isang grupo ng mga bully. Sila ay mga taong sangkot sa drug distribution ring o matagal nang hinila ni Guson sa kanyang grupo. Gayunpaman, sa karanasan ng isang inspektor na humarap na sa napakaraming mapanganib na kaso, hindi sapat ang lakas ng mga estudyanteng ito upang pigilan siya. Isa-isa silang mabilis na napigilan. Sa kabilang dulo ng hallway, tila naunawaan din ni Guson na dumating na ang huling sandali. Nang makita niya si Andrew, bigla niyang naalala ang nakamamatay na gabing iyon maraming taon na ang nakalipas, ang gabing lumampas na ang lahat sa puntong hindi na maililigtas. Malinaw na bumalik ang alaalang iyon. Noong araw na iyon, matapos makita ni Miss Choi ang iligal na droga sa backpack niya, hindi niya tinawag ang pulis. Hindi rin niya ibinigay ang estudyante sa batas tulad ng gagawin ng iba. Sa halip, pinili niyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon, isang huling pagkakataon upang bumalik at maligtas. Ngunit si Guson mismo ang sumira sa pagkakataong iyon. Sa galit at kawalan ng pag-asa, hindi lamang isang beses niyang sinaksak si Miss Choi, kundi maraming beses. Pagkatapos, pinaniwala niya ang sarili na isa lamang itong aksidenteng pagpatay, iniisip na ilang taon lamang siyang makukulong at pagkatapos ay makakabalik sa pagbebenta ng droga at magpapatuloy ang lahat gaya ng dati. Iyon ang nagpapakaiba kay Guson sa ibang batang naliligaw ng landas. Hindi dahil nagkamali siya, kundi dahil palagi siyang naghahanap ng paraan upang bigyang katwiran ang kanyang mga pagkakamali. Sa kasalukuyan, nang harapin niya si Andrew, tuluyan nang nawala ang unang kayabangan ni Guson. Alam na alam niyang hindi niya kayang talunin ang isang profesional na sinanay na inspektor. Kaya agad siyang nagpalit ng mahinang mukha, patuloy na nakikiusap at humihingi ng tawad na para bang tunay siyang nagsisisi. Ngunit huli na ang mga paghining iyon ng tawad at hindi iyon nagmula sa tunay na pagsisisi. Nang pipigilan na sana siya ni Andrew, agad na hinila ng isang kasabwat si Samuel bilang hostage. Sa sandaling nawala ang focus ni Andrew dahil nag-alala siya sa kaligtasan ni Samuel, biglang sumugod ang isang talim. Hindi na ito simpleng kaso ng school bullying. Bagamat malubha ang sugat, naghanda pa rin si Andrew na lumaban. Ngunit itinapat muli ng kasabwat ni Guson ang kutsilyo kay Samuel. Upang protektahan ang estudyante, napilitan siyang huminto at ilang beses pa siyang sinaksak ni Guson. Nagsimulang mabasa ng dugo ang kanyang damit, ngunit patuloy pa rin gumagawa ng dahilan si Guson. Hayagan pa niyang sinabi na maaaring ituring ang lahat bilang aksidenteng pagpatay o justifiable self-defense. Nang tila wala ng kontrol ang sitwasyon, sinamantala ni Emalyn ang pagkakataon at sumugod gamit ang isang malakas na sipa na nagpalipad sa kasabwat papunta sa gilid. Sa wakas, nakataka si Samuel mula sa pagiging hostage. At iyon ang sandaling hindi na kailangang magpigil ni Andrew. Kahit malubha ang kanyang mga sugat, wala pa ring laban sa kanya si Guson. Sunod-sunod na counterattack ang mabilis na nagpahirap sa kalaban.
Sa huli, isang malakas na sampal ang nagtanggal ng natitirang kayabangan nito. Sa unang pagkakataon, tunay na nakaramdam ng takot si Guson. Lumuhod siya at umiyak. Humingi ng tawad si Guson. Nakiusap siyang bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit malamig lamang siyang tiningnan ni Andrew dahil ang taong minsang nagbigay kay Guson ng pagkakataon ay matagal nang wala. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Guson ang sinabi noon ni Miss Choi, ang pagkakataon ay may halaga lamang para sa mga taong marunong magpahalaga rito. Ang mga hindi marunong magpahalaga sa pagkakataon ay tuluyan itong mawawala sa kanila. Nakakatawang isipin na yon din mismo ang sinabi ni Andrew sa kanya ngayon. Halos tuluyang bumagsak ang loob ni Guson. Hiniling pa niya kay Andrew na tapusin na ang lahat doon mismo. Ngunit hindi iyon ginawa ni Andrew dahil alam niyang ang paghihiganti ay hindi kailanman sagot. Sa halip, sinabi niya na ito na ang huling pagkakataong iniwan ni Miss Choi para sa kanya, isang pagkakataong mabuhay, tunay na magsisi at magbago. Pagkarinig ng mga salitang iyon, humagulgol si Guson. Samantala, si Andrew ay hindi na rin nakatiis. Dahil sa sobrang dami ng dugong nawala sa kanya, bumagsak siya sa pasilyo. Habang unti-unting nawawala ang kanyang malay, nakita niya ang imahe ng kanyang fiancé mula sa nakaraan. Agad na tumakbo si Emmeline papunta sa kanya at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay habang mabilis na dumating ang rescue team. Isinakay si Andrew sa ambulansya, samantalang si Guson at ang kanyang mga kasabwat ay isinakay sa police car. Nang dumating si Robert sa lugar, opisyal na inanunsyo ang mga krimen ni Guson. Pinatalsik siya sa Jingquan School at hindi na kailanman pinayagang bumalik. Ngunit nang makita ni Robert si Andrew na naliligo sa dugo, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Galit na galit siyang sumugod kay Guson at tinanong kung bakit nito sinaksak ng ganoon ang kanyang manugang. Hindi nagtagal, isang malaking press conference ang isinagawa. Doon ay nagbigay si Robert ng ibang pananaw tungkol sa edukasyon. Ayon sa kanya, ang edukasyon ay hindi lamang pagtuturo ng kaalaman. Ito rin ay tungkol sa pagprotekta sa mga batang nasasaktan, pagbibigay sa kanila ng pagkakataong lumaki sa ligtas na kapaligiran, at pagpigil sa masasamang gawain na sumisira sa tunay na layunin ng paaralan. Lubos na binago ng talumpating iyon ang pananaw ng publiko tungkol sa Education Protection Agency. Idineklara rin ng ministro na magpapatuloy ang operasyon ng ahensya at mananatili ang misyon nitong protektahan ang mga guro, estudyante, at mga biktima ng school bullying. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, sabay-sabay na bumisita ang mga miyembro ng agency sa puntod ni Miss Choi. Sa pagkakataong ito, hindi mabigat ang atmosfera gaya ng dati. Nagkwentuhan sila ng masasayang alaala, nagbiro, at nagtawanan na parang isang pamilya. Alam nilang kung buhay pa si Miss Choi, iyon mismo ang gusto niyang makita. Ngunit nang masaya na ang lahat, biglang inilipat ni Jonas ang usapan sa trabaho, dahilan upang masira ang mood ng grupo. Samantala, tungkol naman kina Emmeline at Jonas, malinaw na may nararamdaman sila para sa isa't isa, ngunit tila walang nakakapansin. Hanggang ngayon, parang normal na magkatrabaho lamang ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Noong panahong nawawala ng kontrol si Emmeline dahil sa epekto ng droga, gumamit si Jonas ng isang hindi inaasahang paraan upang maibalik siya sa katinuan. Pagkatapos nito ay nagbago ang eksena. May isang estudyanteng nambubuli sa basketball court. Ang leader ng grupo ay patuloy na nagyayabang tungkol sa kanyang impluensya at pinipilit ang ibang estudyante na sumunod sa kanya. Biglang dumating si Jonas. Pumasok siya ng puno ng kumpiyansa at ipinakilala ang sarili bilang Deputy Director ng Education Protection Agency. Sa kasamaang palad, ang target niya ay halos isang buong ulo ang taas kaysa sa kanya. Nang makita ang malaking agwat sa kanilang tangkad, kahit si Jonas ay bahagyang kinabahan. Nang tila tatalikod na siya at aalis, parehong nakaramdam ng pag-asa at pagkadismaya ang mga estudyante. Kasabay nito, dumating rin si Emmeline. Ngunit mabilis din siyang naitulak pabalik nang gamitin ng lalaki ang sariling katawan ni Jonas bilang panangga. At pagkatapos ay dumating ang tunay na bida. Pumasok si Andrew. Kahit nakagagaling lamang niya sa matinding pinsala, hindi nagbago ang kanyang presensya at aura. Sa sandaling makita siya ng mga estudyante, agad nilang naunawaan ang isang bagay, nagsimula na ang espesyal na leksyon ng Education Protection Agency. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.